Isang batang lalaking nag-iisa, walang pamilya, ay nagtatago sa loob ng isang lumang sasakyang kalahating nakabaon sa lupa. Pagkabukas niya ng pinto at pagkapang papasok, bigla siyang napaiyak ng malakas. Humagulgol na parang hindi na niya kayang pigilan ng sakit. Bago natin simulan ng kwentong ito, mag-iwan muna ng komento sa ibaba kung saang lungsod ka nanonood. I-like ang video na ito at simulan na natin. 10 taong gulang pa lamang si Francisco nang malaman niya ang isang napakasakit na katotohanan. Palihim na ibinenta ng tagapamahala ng ampunan sa Santa Cruz ang kanyang matalik na kaibigang si Mario sa isang pamilyang nagkunwaring kailangan ng tulong sa kanilang bukirin. Gabi iyon, nasilayan ni Francisco ang lahat mula sa bintana ng silid tulugan. May perang ipinasa, peke, ang mga dokumentong pinirmahan at mga pangakong binitiwan tungkol sa mas magandang kinabukasan ni Mario. Pero alam ni Francisco, pawang kasinungalingan lang ang lahat. 9 na taong gulang lang si Mario. Mahilig siyang gumawa ng paper airplanes at nangangarap na makapagpalipad ng totoong eroplano balang araw. Isa siyang kaibigang isinuko ang kanyang tinapay kapag may sakit si Francisco at palaging may nakahandang kwento para aliwin ang mas batang mga bata. Nang umagang iyon, bigla na lang nawala si Mario. Ang sabi, espesyal na pag-aampon. Ang ampunan ay parang malamig at kulay abo na pader sa dulo ng Puebla. May 40 batang nagsisiksikan sa basang mga silid na unti-unting guguho. Palaging kulang ang pagkain at ang sino mang magsalita o magreklamo ay pinarurusahan ng malupit. 5 taon nang naroon si Francisco matapos masawi ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa minahan. Wala ni isang kamag-anak ang nagtanong o dumalaw sa kanya. Sa Santa Cruz, mabilis matutunan ng mga bata ang mga patakaran. Huwag kailanman pag-usapan ang mga nawawala, huwag magreklamo at huwag magpakita kapag may mga bisita. Ang lumabag, kinukulong sa madilim na basement, ang patuloy na nagtatanong, basta na lang nawawala at kinabukasan may bagong batang natutulog sa kanilang kama. Nanatiling ligtas si Francisco sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang. Marunong siyang umakyat sa bubong, ayusin ang sirang bagay at magbuhat ng mabibigat. Tahimik siyang kumikilos, hindi umaakit ng atensyon. Binibigyan siya ni Esmeralda Romero, ang tagapamahala ng ampunan, ng mga lihim na trabaho, mga trabahong kailangan ng maingat at tahimik na kamay. Kapalit nito, pinoprotektahan siya sa mabibigat na parusa, pero nagbago ang lahat ng tanungin niya tungkol kay Mario. Nang araw ding iyon, narinig niya si Esmeralda habang pabulong sa telepono. Yung batang si Francisco, masyadong maraming tanong. At ang mas nakakakilabot, oo, yung 10 taong gulang, maitim ang buhok, lunti ang mata, walang pamilyang maghahanap, perpekto para sa susunod na padala. Gabi ring iyon, nagpanggap si Francisco na natutulog habang pilit pinaplano ang kanyang pagtakas. Ilang linggo na niyang pinag-aaralan ang galaw ng mga gwardiya. Alam niya na may maluwag na rehas ang bintana ng banyo sa ikalawang palapag. Kabisado na rin niya ang schedule ng pagbabantay sa gabi. Pagsikat ng araw, tinangkan niya ang pagtakas. Habang naliligo ang ibang bata, gamit ang kutsarang ninakaw mula sa kainan, isa-isa niyang inalis ang mga rehas sa bintana. Sa wakas, kasya na ang kanyang payat na katawan. Bumaba siya gamit ang tubo ng tubig ulan, nakakapit sa malamig na bakal habang namumula ang kanyang mga palad. Tahimik ang bakuran sa likod ng ampunan. Umakyat siya sa pader gamit ang mga batong nakausli at tumalon sa kabilang panig, bumagsak sa makakapal na damo. Hindi na siya lumingon. Tumakbo siya sa kalsadang bato habang unti-unting nagigising ang bayan. Halata sa kanyang pananamit ang kanyang pinagmulan, kupas na kayumangging pantalon, naninilaw na kamiseta,
butas-butas na sapatos. Isa siyang batang ulilang tumakas. Sinundan niya ang mga rails ng tren papunta sa kabundukan. Naalala niya ang mga usapan ng mga trabahador sa ampunan, mga abandonadong baryo sa bundok, mga lugar na iniwan matapos magsara ang mga minahan. Pagsapit ng tanghali, narating niya ang isang tulay ng tren na tumatawid sa malalim na bangin. Sa ibaba, nakita niya ang isang lumang bayang minahan, guhong mga bahay, simbahan na wala ng kampanaryo, mga gusaling yari sa kahoy na unti-unting nabubulok sa ulan at hangin. Sinundan niya ang liku-likong daan pababa hanggang marating niya ang ghost town. Tahimik ang mga kalsada, tinubuan ng damo, nakasabit ang mga pinto, ang mga bintana ay parang walang kaluluwa, nakatingin sa langit na saksi na sa napakaraming paglisan. Pinuntahan ni Francisco ang bawat bahay, umaasang may masisilungan. Pero ang lahat ay may delikadong sahig o tumutulong bubong. Papalubog na ang araw at wala pa rin siyang masilungan. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba sa gilid ng bayan. Natatakpan ng mga damo at lupa, may nakausling bagay sa lupa, parang isang rektanggulo. Isa itong bubong ng kotse. Lumapit siya dahan-dahan. Kita lang ang bubong at parte ng likurang bintana. Mukhang matagal na itong nilamon ng lupa. Luma na ang kotse pero elegante, asul na asul kahit natatakpan ng alikabok. Gamit ang kanyang kamay, nagsimulang siyang maghukay sa tabi ng pinto. Matigas ang lupa, maraming ugat, mabagal at nakakapagod. Pero may kung anong boses sa kanyang puso na nagsasabing ituloy pa. Baka dahil sa takot sa gabi o baka may pakiramdam siyang may mahalagang nakatago sa kotse. Pagkaraan ng halos 1 oras, natuklasan niya ang hawakan ng pinto. Hinila niya ito gamit ang buong lakas at bumukas iyon na may kalabog. Amoy ng lumang leather at nakalimutang panahon ang sumalubong. Sumilip si Francisco sa loob at ang nakita niya magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa loob ng kotse tila hindi ito ginalaw ng panahon. Kumikinang pa rin ang mga upuang gawa sa kayumangging balat na parang pinakintab lang kahapon. Ang dashboard na yari sa pinakintab na kahoy ay nahagip ng malambot na sinag ng lumulubog na araw. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na ikinagulat ni Francisco ay ang mga bagay na nakita niya. Sa likod na upuan, may isang magandang kumot na may makukulay na disenyo. Maingat na inilapag sa ibabaw ang mga laruan, maliliit na sundalong tingga na nakapila, makinang na holen ng iba't ibang kulay, at isang kabayong kahoy na inukit ng detalyado na parabang buhay. Sa sahig, nakabalot sa waxed na tela, natagpuan niya ang koleksyon ng mga libro. Mga nobelang pakikipagsapalaran na may mga pirata at matatapang na manlalakbay, pati na rin mga librong pang-agham na puno ng guhit ng mga hayop at kalikasan. Hindi basta-bastang mga libro ito. Pinili ito ng mga magulang na naniniwala sa imahinasyon, pagkamausisa at pagkatuto. Mga magulang na gusto ang kanilang anak ay mangarap ng malaki. Ngunit nang buksan ni Francisco ang glove compartment, tila may nabasag sa kanyang kalooban. Nakakita siya ng isang larawan. Isang lalaking nakaayos, may maporma at maayos na bigote. Isang babaeng elegante sa puntas na bestida at sa gitna nila isang batang lalaki, kasing edad lang ni Francisco na may napakatamis at tunay na ngiti. Sa ilalim ng larawan ay may sulat sa maganda at maayos na sulat kamay. Para sa aming pinakamamahal na anak na si Rogelio sa iyong ika-10 kaarawan. Naway dalhin ka ng kotse na ito sa lahat ng pakikipagsapalaran na ninanais ng iyong puso. Walang hanggang pagmamahal, nanay at tatay. Mayo 15, 1935. Umupo si Francisco sa upuan ng driver at niyakap ang larawan, nanginginig ang mga kamay. Bigla na lamang bumagsak ang kanyang luha. Umiyak siya, umiiyak para sa mga taon ng katahimikan, takot at pag-iisa sa ampunan. Umiyak siya para sa kanyang mga magulang na namatay sa ilalim ng minahan.
Umiyak siya para kay Mario, ang tanging kaibigang tunay na ibinenta na parang gamit. Umiyak siya para sa mga batang natutulog sa malamig na kutsyon habang pinagpapalit sila ng mga matatanda para sa pera. Pero may higit pa roon, umiyak din siya para sa isang bagay na halos nakalimutan na niya, ang uri ng pagmamahal na ipinapakita sa larawan. Isang pagmamahal na sapat upang bigyan ng kotse hindi bilang laruan kundi bilang pangako ng kalayaan at pakikipagsapalaran. Isang pamilyang nagdiriwang ng kaarawan sa pamamagitan ng regalong may kahulugan at tatagal. Isang mundong pinananatiling buhay ang pagmamahal sa pamamagitan ng litrato, liham at alaala. Umiyak siya sapagkat ngayon niya lang tunay na naunawaan ang bigat ng lahat ng kanyang nawala. Hindi lang noong namatay ang kanyang mga magulang, kundi sa bawat araw na lumipas sa isang lugar na walang nagpapaalala sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin. Nakabalot sa makukulay na kumot na may amoy pa ng lavender, humiga si Francisco sa likod ng kotse. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, naramdaman niya ang katahimikan, isang bihirang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi pa niya alam na ang kotse ay hindi lang pansamantalang silungan. May mga lihim itong taglay na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam na ang batang si Rogelio sa larawan ay lumaki upang maging isa sa mga pinakakilalang pilantropo sa Mexico. At hindi rin niya alam na sa pagpasok niya sa kotse, pumasok siya sa isang kwento na mas malaki pa kaysa sa kanya. Ang sasakyang ito ay hindi lang taguan, ito ang simula ng isang kinabukasang hindi pa niya mawari. Isang kinabukasang may pag-asa, hindi lang para sa kanya, kundi para sa napakaraming batang tulad niya. Pagkagising niya sa unang sinag ng araw na sumilip sa likurang bintana ng kotse, saglit siyang nakalimot kung nasaan siya. Ngunit ang pamilyar na amoy ng balat at ang mga laruan ni Rogelio ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Mas mahimbing ang tulog niya kaysa sa kahit kailan. Lumabas siya at tiningnan ng mabuti ang abandonadong baryo. Sa liwanag ng umaga, malinaw na minsan itong umunlad. Malalaking bahay na may malalawak na bakuran, isang paaralan na may lumang pisara pa sa dingding at isang maliit na botika na may mga bote sa istanting balot ng alikabok. Sa tabi ng tuyong taniman ng prutas, nakita niya ang isang balon. Gamit ang kanyang kamiseta, sinala niya ang mga dahon at uminom. Sa mga sanga ng mga ligaw na puno, may mga melokoton at plume, maliit pero matamis, at mga mani na binuksan niya gamit ang bato. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapayapaan. Mula sa malayo, narinig niya ang tunog ng makina. Mabilis siyang bumalik sa kotse at nagtago. Sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang 3 sasakyang paakyat sa bakubakong daan papunta sa ghost town. Nanginig ang kanyang dibdib. Alam niya ang mga puting van na iyon, pagmamay-ari ng ampunan. Ipinadala ni Direktor Romero ang mga tauhan nito upang siya'y hanapin. Tahimik siyang sumiksik pabalik sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Mula sa bintana sa likuran, natanaw niya ang mga lalaking bumaba at nagsimulang magsigawan. Pinuntahan nila ang bawat guho, sumisigaw ng mga pagbabanta. "Alam naming nandyan ka, Francisco," sigaw ni Direktor Romero. "Lumabas ka na, may naghihintay na mamimili at ayaw naming pinaghihintay sila." Lalong sumiksik si Francisco sa upuan. Ang narinig niyang iyon ang nagpapatunay, ibebenta nga talaga siya. Isang alon ng takot at determinasyon ang dumaloy sa kanya. Hindi siya magpapahuli. 2 oras nilang nilibot ang buong baryo. Sinaliksik ang bawat gusali, likod ng mga pader, maging ang mga kuweba. Ilang beses na silang muntik na sa kotse pero tinago ito ng makakapal na damo at halaman. Pagsapit ng dilim, narinig niya ang sinabi ni Romero, "Babalik tayo bukas. Magdadala tayo ng aso. Sayang kung mawawala ang batang yon." Gabi ring yon, sinuri pa ni Francisco ang kotse. Sa likuran, may maleta. Sa loob nito, maayos na nakatiklop ang mga damit pambata.
Malambot ang tela, halatang mamahalin, may makikintab na butones. Pero ang higit na nakakagulat, isang pares ng sapatos na balat. Nang isinuot niya ito, perpektong-perpekto ang sukat. Habang patuloy na sinusuri ni Francisco ang kotse, may kakaibang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Isang nakatiklop na papel na nakasingit sa pagitan ng mga upuan. Isa pala itong lumang mapa ng Puebla at may ilang lokasyong minarkahan gamit ang pulang tinta. Katabi nito, may maliit na kuwaderno na puno ng maganda at makinis na sulat kamay. Sa unang pahina, nakasulat ang pamagat, Mendoza Reyes Family Properties, Main Residence, Lungsod ng Puebla, Cattle Ranch, Lambak ng San Martin, Summer Home, Desyutlan, Silver Mine, San Manuel, isinarado noong 1936, Refuge, Blue Car, Secret Location. Maingat na binalikan ni Francisco ang mga pahina, hindi makapaniwala nang makita ang huling tala na isinulat lang isang buwan ang nakalipas. Nagtatag si Rogelio ng pondo para tulungan ang mga batang nangangailangan. Ang kanlungang ito ay kailangang manatiling bukas para sa sinumang makakahanap nito sa panahon ng matinding kahirapan. Paulit-ulit niya itong binasa at unti-unting nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Hindi nawala ang kotse na ito, iniwan ito ng sadya. Si Rogelio, ang batang nasa litrato, ay lumaki at ginawang isang taguan ang mismong sasakyang ito para sa mga batang wala ng ibang matatakbuhan. Malapit sa huling bahagi ng kwaderno, may nakita siyang sobre, nakaselyado at naka-address sa batang makakahanap ng kanlungang ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Mahal kong batang hindi ko kilala, ako si Rogelio Mendoza Reyes. Ang asul na kotse na kinalalagyan mo ngayon ay regalo sa akin sa aking ika-10 kaarawan. Sa loob ng maraming taon, ito ang paborito kong lugar. Dito ako nagbabasa ng mga kwento ng pakikipagsapalaran, nag-i-imagine ng malalayong mundo at nararamdaman ang tunay na kasiyahan. Nagbago ang buhay ko nang sabay na mawala ang aking mga magulang noong ako'y 16 na taong gulang. Iniwan nila sa akin ang napakalaking responsibilidad at isang kayamanan. Mula noon, ginamit ko ang yaman na iyon upang tulungan ang mga batang katulad mo. Walang pribilehiyong minsan kong inakalay normal lamang. Kung binabasa mo ito, malamang ay nangangailangan ka. Ang kanlungang ito ay itinayo para sa iyo. Makakakita ka ng pagkain, damit at mga gamit upang makatawid sa susunod na mga linggo. Ngunit higit pa roon, mayroong isang bagay dito na maaaring lubusang magbago ng iyong buhay. Sa likod ng upuan ng driver, may isang lihim na kompartamento. Sa loob, may mga dokumentong mag-uugnay sa iyo sa mga taong handang tumulong upang makapagsimula kang muli. May mga tagubilin kung paano makukuha ang pondo na nilikha ko para sa mga batang ulila. Mayroon ding mga pangalan at address ng mga pamilyang bukas sa pag-ampon handang magmahal. Isang hiling lamang ang nais kong ibigay kapag ikaw ay nakatanggap ng tulong at naging ligtas na ipasa mo ito. Tulungan mo rin ang batang minsang nawawala tulad mo noon. May pagmamahal mula sa isang tunay na nakakaunawa sa kalungkutan. Rogelio Mendoza Reyes, Marso 1947. Mabilis ang tibok ng puso ni Francisco habang sinusuri ang kotse. Sa likod ng upuan ng driver, natagpuan niya ang nakatagong latch. Matapos ang ilang pagsisikap, naibukas niya ang kompartamento. Sa loob nito, may isang makapal na sobre na naglalaman ng salansan ng pera, mga legal na dokumento at isang maingat na isinulat na listahan ng mga pangalan at address mula sa iba't ibang lungsod sa buong bansa. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y tumakas mula sa ampunan, naramdaman ni Francisco ang isang bagay na matagal na niyang iniwasang pangarapin, ang posibilidad ng isang tunay na kinabukasan.
Hindi lamang ito isang taguan, isa itong bagong simula. Ngunit kasabay ng pag-asa, dumating ang pag-aalinlangan. Hindi maganda ang naging karanasan niya sa pagtitiwala sa matatanda. Paano kung isa na naman itong bitag? Paano kung magdudulot ito ng pagkahuli? Nagpasya siyang maghintay. Mananatili muna siya sa kotse ng ilang araw upang pag-aralan ng lahat. Binasa niya ang bawat dokumento, bawat tagubilin. Inaral niya ang lahat bago magdesisyon. Tuwing madaling araw at dapit hapon, lumalabas siya upang maghanap ng pagkain at tubig. Sa natitirang oras, nananatili siyang tago. Gumawa siya ng sariling schedule upang makaramdam ng kontrol at kaligtasan. Ginugol niya ang mga araw sa pagbabasa ng mga librong iniwan ni Rogelio. Mga kwento ng malalayong lupain, matatapang na manlalakbay at matatalinong imbentor. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nabubuhay para makaligtas, nangangarap na siya. Isang umaga sa ikalawang linggo, habang maingat na nililinis ang loob ng kotse, may napansing kakaiba si Francisco. Isa sa mga panel sa trunk ay bahagyang gumagalaw kapag pinindot. Sinundan niya ang gilid nito gamit ang mga daliri. Matyagan niyang naitulak ang panel at sa likod nito may isang silyadong metal na kahon. Maingat niya itong binuksan. Sa loob may salansan ng mga dokumento, mga bank records, titulo ng ari-arian at mga legal na papeles. Ngunit isang dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang testamento dated 2 buwan pa lamang ang nakaraan. Nakasaad dito na iniwan ni Rogelio Mendoza Reyes ang buong kayamanan sa sinumang batang ulila na makakahanap ng Blue Car Refuge at makapagpapatunay ng tunay na pangangailangan. At may mabuting puso. May isa pang sulat, mas bago pa, 22 taon na mula nang mawala ang aking mga magulang, ginugol ko ang buhay ko sa pagtulong sa mga batang iniwan ng mundo. Ngunit hindi ko kailanman nagawang bumuo ng sarili kong pamilya. Mabilis ang paglala ng aking kalagayan. May sakit ako sa puso at alam kong malapit na ang aking oras. Bago iyon dumating, gusto kong matiyak na may isang bata na makararanas ng pagmamahal at seguridad na minsan kong natamasa. Ang batang makakahanap nito ay hindi lamang tatanggap ng suporta pinansyal. Bibigyan siya ng pagpipilian mula sa 3 pamilya. Lahat ay handang ampunin siya bilang sarili nilang anak. Ang pamilyang Vasquez sa Guadalajara, ang pamilyang Reyes sa Mexico City, ang pamilyang Mendoza sa Monterrey. Siya ang pipili kung saan niya nais tumira at kung sino ang tatawaging magulang. May isang pangakong hinihingi ko. Kapag siya'y lumaki, dapat gamitin niya ang bahagi ng pamana upang tumulong sa ibang batang tulad niya. Ang aking abogado, si Roberto Mercado, na nakabase sa Puebla, ang may hawak ng lahat ng tagubilin upang maisakatuparan ito. Kapag ipinakita ng isang bata ang mga papel na ito, ang proseso ng pag-aampon at pamana ay dapat magsimula agad-agad. Ang tanging hiling ko ay matagpuan ng sinumang makahanap sa kanlungang ito ang maraming taon ng kaligayahan, Rogelio. Paulit-ulit na binasa ni Francisco ang mga huling salita. 3 beses bago niya tunay na tinanggap ang kahulugan ng mga ito. Ito'y hindi lang isang taguan. Ito'y isang pintuan patungo sa panibagong buhay. Isang posibilidad ng pamilya. Isang pamana na tila para lang sa kanya. Ngunit upang makamit ito, kailangan niyang iwan ang ligtas na liblib na nayon at tumungo sa Puebla. Kailangan niyang harapin muli ang mundo mag-isa at isugal ang posibilidad na mahuli ng mga tauhan ni Direktor Romero. Gabi ring iyon, hindi siya makatulog. Naglakad siya ng paikot-ikot sa asul na kotse, kumikislap ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang iniisip ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Maari siyang manatili roon, magtago habang buhay, mamuhay sa prutas at tubig mula sa balon, marunong siyang mabuhay, ngunit may boses sa loob niya na humihimok pasulong.
Pagsapit ng bukang liwayway, buo na ang kanyang desisyon. Isinuot niya ang pinakamagandang damit na nahanap sa kotse, malambot, maayos ang tahi at may banayad na amoy ng sedro. Inayos niyang mabuti ang mga dokumento at inilagay sa kanyang bag. Sa upuan ng driver, nag-iwan siya ng sulat para kay Rogelio, isang pasasalamat. Hindi niya alam kung nakakabasa ang mga kaluluwa, pero umaasa siyang maririnig ito ng taong minsang naging bata ring nangangarap. At sa wakas, humakbang siya palabas ng gubat, hindi na patakas mula sa panganib kundi patungo sa pag-asa. Bitbit niya ang kanyang pag-asa na baka may taong pipiling mahalin siya. Isang buong araw ang lakad patungong Puebla. Iniwasan niya ang mga pangunahing daan. Dumaan siya sa mga makikitid na landas sa bundok, malayo sa posibleng pagbabantay ng ampunan. Ang damit ni Rogelio ay nagbigay sa kanya ng dignidad. Mukha siyang batang manlalakbay, hindi takas. May ilang taong nadaanan niya sa daan, pero walang nagtangkang magtanong. Pagsapit ng dapit hapon, narating niya ang lungsod ng Puebla. Makulay at maingay ang paligid, mga taong pauwi, nagbabalot ng paninda at mga pamilyang nagtatawanan sa ilalim ng ilaw ng patio. Pinanood niya ito mula sa anino, isang buhay na noon ay bahagi lamang ng kanyang imahinasyon. Nahanap niya ang opisina ni Roberto Mercado, ang abogadong nabanggit sa liham. Isa itong matandang gusali na may itim na bakal na balkonahe at pintuang kahoy na makintab. Halatang tinitirhan ng isang taong may dangal. Hindi siya naglakas ng loob kumatok agad. Nagpalipas muna siya ng gabi sa isang maliit na kafe sa tapat. Kinabukasan, eksaktong 9:00, tumayo siya sa harap ng malaking pintuan at kumatok. Isang babaeng may salamin na may gintong palibot ang nagbukas. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, walang emosyon ng mukha. "Magandang umaga," sabi ni Francisco, pilit pinatutunog na matanda ang boses. "Ako po si Francisco. Dumating ako upang kunin ang pamana na iniwan sa akin ni Ginoong Rogelio Mendoza Reyes." Napasinghap ang babae. "Sandali lang po," sabi niya. Bumalik siya bit-bit ang isang matandang lalaki, maayos ang damit, may puting balbas at kalmadong mga mata. Tahimik siyang tiningnan ng matanda, saka ngumiti. "Sinabi ni Rogelio na darating ang isang batang tulad mo balang araw. Matagal ko nang hinihintay ito. Halika, anak." Pumasok si Francisco sa isang silid na puno ng mga estante, mabibigat na mesa at mga lumang retrato. Karamihan ay larawan ni Rogelio sa iba't ibang yugto ng buhay. Pinaupo siya ni G. Mercado sa tapat ng malaking mesa. "Bago tayo magsimula sa legal na proseso," sabi ng abogado, "gusto ni Rogelio na marinig muna ang kwento ng bawat bata. Ikwento mo sa akin ang lahat." At kaya nagsalaysay si Francisco tungkol sa ampunan, sa mga batang ibinebenta kay Mario, sa kanyang pagtakas at sa asul na kotse. Sa mga liham ni Rogelio, tahimik na nakinig si Mercado, nagsusulat paminsan-minsan, tumatango sa bawat bahagi ng kwento. Pagkatapos sinuri niya ang mga dokumentong dala ni Francisco. "Lahat ito ay tunay, anya. At ang kwento mo, ito ang eksaktong kwentong inaasam ni Rogelio. Ikaw ang batang para sa kanlungang ito." Idinagdag pa niya malumanay. Pumanaw si Rogelio, 3 linggo na ang nakalilipas. Matagal siyang nakipaglaban sa sakit sa puso, isang sakit na dala rin ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa loob ng 20 taon, inilaan niya ang kanyang buhay upang itayo ang sistemang ito para sa iyo. Ipinatong ni Mercado ang 3 sobre at mga larawan sa mesa. "Ito ang 3 pamilyang bukas sa pag-ampon sa iyo. Bawat isa ay nawalan ng anak at nais muling magmahal." Tiningnan ni Francisco ang mga profile, pamilyang Vasquez sa Guadalajara, mga panadero na wala ng anak dahil sa sakit, pamilyang Reyes sa Mexico City, mga guro na wala ng anak sa aksidente, pamilyang Mendoza sa Monterrey,
mga ransero na wala ng kaisa-isang anak. Paano ako pipili? Tanong ni Francisco na bibigatan. Nais ni Rogelio na bisitahin mo ang bawat isa bago magdesisyon, sagot ni Mercado. Ngunit may isang bagay kang dapat munang malaman. Nag-iba ang tono ni Mercado. Kumunot ang kanyang noo. Kahapon lang, anya, may dumating sa opisina ko, ang direktor ng Santa Cruz Orphanage. Nanlalamig ang katawan ni Francisco. May dala siyang mga papel. Lumalabas na ikaw daw ay legal niyang responsibilidad. Ipinagpilitan niyang ibalik ka sa kanya agad-agad. At dala niya ang mga dokumento na mukhang formal at lehitimo. Namutla si Francisco, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinisiyasat ko na rin siya, patuloy ni Mercado sa mahinahong tinig. May mga pinagkakatiwalaan akong kontak sa Federal Police. Ilang taon na silang nag-iimbestiga tungkol sa child trafficking at paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan niya. Bumunot siya ng makapal na file mula sa isang nakalock na drawer. Si Esmeralda Romero ay hindi lamang isang tiwaling tagapamahala ng ampunan, sabi niya ng mabigat. Isa siya sa mga pinuno ng isang organisadong sindikato ng human trafficking sa buong Mexico. Ang mga batang pinapaampun niya, karamihan ay napipilitang magtrabaho, mamalimos o mas malala pa. Parang gustong sumuka ni Francisco. Pero may mabuting balita, dagdag ni Mercado ng marahan. Protektado ka na ngayon. Legal kang may kalayaan dahil sa trust fund ni Rogelio. Wala ka ng kustodiya sa ampunan, ngunit kailangan pa ring ayusin ang lahat ng papeles. Hindi ito pwedeng madaliin. Tanging isang tanong lang ang naisip ni Francisco. Ano ang dapat kong gawin habang naghihintay? Ngumiti si Mercado para bang alam na niya ang susunod na hakbang. Pinaghandaan na rin ni Rogelio yan. Dinala siya ni Mercado sa isang makitid na hagdang pataas, patungo sa isang lihim na pintuang nagbubukas sa isang munting apartment sa itaas ng law office. Payak ito ngunit maaliwalas at ganap na nakatago mula sa mga mata sa lansangan. Ito ang pribadong pahingahan ni Rogelio tuwing nasa Puebla siya. Lahat ng kailangan mo ay narito. Wala kang makakabanggang panganib dito. Ang sumunod na 2 linggo ay parang panaginip na hindi kailanman inakala ni Francisco na mararanasan niya. Tuwing umaga, dumarating ang mga pribadong guro upang turuan siya ng matematika, agham, heograpiya at panitikan, mga asignaturang hindi pa niya kailanman naranasan. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, nakatikim siya ng tunay na edukasyon. Agad napansin ng mga guro na hindi lang siya matalino, gutom siyang matuto. Sa hapon, nililibot niya ang maliit na silid-aklatan ng apartment, puno ng nobelang pakikipagsapalaran at encyclopedia. Sa gabi, tinutulungan niya si Mercado sa pag-aayos ng mga dokumento at legal na files. Ngunit habang lumalalim ang kanyang kaalaman, unti-unti ring nahahayag ang isang nakakatakot na katotohanan. Ibinahagi ni Mercado ang ilang detalye mula sa mga investigasyon ng gobyerno. Ang Santa Cruz Orphanage ay hindi isang ligtas na tahanan, isa itong front. Si Romero ay hindi lamang malupit, isa siyang pinuno ng regional na sindikato ng human trafficking, may koneksyon pa sa mga buyer sa US. Mahigit 200 bata na ang nawala sa ilalim ng kanyang pangangalaga sa nakaraang 5 taon, bulong ni Mercado. Karamihan, hindi na muling nakita. Agad na pumasok sa isip ni Francisco si Mario. Ang mga batang naglaho sa gabi, ang mga umalis na may dalang pangakong inampon pero hindi na nakabalik. Ano ang magagawa natin para sa kanila? Tanong ni Francisco, tahimik pero matatag. Hindi agad sumagot si Mercado. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang isang nakasilyadong sobre at iniabot ito kay Francisco. Sinabi ni Rogelio na basahin mo ito kapag handa ka na at naniniwala akong handa ka na.
Maingat na binuksan ni Francisco ang sulat. Maganda at makinis pa rin ang sulat kamay ni Rogelio. Aking mahal na tagapagmana, kung nasa iyong mga kamay ang sulat na ito, ibig sabihin ay nauunawaan mo na ang isang mahalagang bagay. Ang pagkakaligtas sa iyo ay simula pa lamang. Oo, ang pamana ay maaaring magbigay sa iyo ng kapayapaan, seguridad at pagmamahal mula sa bagong pamilya. Makakapag-aral ka, matutupad ang mga pangarap at mamumuhay ng buhay na minsan ay ipinagkait sa iyo. Ngunit meron kang pagkakataon na gawin ang higit pa. Maaari kang magligtas ng buhay. Daang buhay, inaalok ko sa iyo ang isang pagpipilian. Tanggapin mo ang regalong ito at manirahan ng tahimik kasama ng isa sa mga pamilyang nagnanais ampunin ka. O piliin mong tahakin ang ikalawang landas. Gamitin mo ang itinayo kong sistema upang iligtas ang mga batang naiwan sa bangungot na iyong tinakasan. Mapanganib ang daang ito. Totoong banta ang kakaharapin mo. Kailangan mo ng tapang. Ngunit kung pipiliin mo ito, ang lahat ng iyong pinagdaanan ay magiging sandata, isang puwersang magbibigay ng kalayaan sa iba. Walang maling desisyon. Parehong tama. Ngunit kung sinasabi ng puso mong lumaban, buksan mo ang lihim na safe sa likod ng painting sa kwarto. Ang combination ay ang iyong petsa ng kapanganakan. Nandoon ang lahat ng kailangan mo upang magsimula. Ano man ang piliin mo, ikaw at ikaw lamang ang aking minamahal na tagapagmana. Tes Rogelio, tahimik na tinitigan ni Francisco ang sulat, binasa muli at muli. At muli, sa wakas, tumingala siya. Nasaan ang safe? Ngumiti si Mercado. Yan mismo ang una mong itatanong, sabi ni Rogelio. Sa likod ng canvas sa kwarto, isang safe nakatago sa lantad. Inilagay ni Francisco ang kanyang birthday. Tumunog ang lock, bumukas. Sa loob, isang metal na kahon ang naglalaman ng mga dokumentong inorganisa ng maingat. Naroon ang mga detalyadong mapa ng mga kilalang trafficking hubs at ampunan, mga listahan ng kaalyado sa loob ng Federal Police, mga tahimik na lumalaban sa loob ng sistema, mga impormasyon ng pamilyang handang umampon sa mga batang nailigtas, mga blueprint ng mga ligtas na tahanan, safe houses, para sa mga batang tumatakas. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat, isang dedikadong rescue fund sapat upang pondohan ang mga operasyon, pagsalakay, legal na tulong at paglikha ng bagong buhay para sa mga batang itinakwil ng mundo. Tinitigan ni Mercado si Francisco. Sa tingin mo ba talaga si Rogelio ay nais ipaubaya ito sa isang 10 taong gulang na bata? Hinaplos ni Francisco ang mga blueprint saka tumingin sa kanya. Hindi, gusto niya itong ipasa sa isang taong alam kung paano ang pakiramdam na ibenta na parang gamit para siya naman ang magpalaya sa iba. Gabi ring iyon, hindi siya muling nakatulog. Naglakad-lakad si Francisco sa loob ng apartment. Binabasa at kinakabisado ang bawat dokumento, pangalan at lokasyon. Bawat pahina ay apoy at sa unang pagkakataon mula noong araw ng trahedya sa Minahan, hindi lang pag-asa ang naramdaman niya, nakaramdam siya ng layunin. Nararamdaman ni Francisco ang isang makapangyarihang bagay sa loob niya, isang bagay na mas malakas kaysa pag-asa o tapang. Nakaramdam siya ng layunin. Kinabukasan mismo, nilapitan niya si Mercado na may malinaw na kahilingan. Gusto kong makilala ang lahat ng 3 pamilyang nag-alok na umampun sa akin, sabi niya, pero may isang kondisyon. Mukhang naging mausisa si Mercado. Anong kondisyon? Kailangan nilang malaman ng totoo na gagamitin ko ang pamana ni Rogelio para labanan ang mga trafficker ng bata. Kung umaasa silang mag-ampun ng isang tahimik na batang gusto lang ng payapang buhay, hindi ako ang batang hinahanap nila. Pagkalipas ng 1 linggo, nabisita na niya silang lahat. Ang pamilyang Vasquez sa Guadalajara ay may mainit na puso at nag-alok ng ligtas at mapagmahal na tahanan, ngunit labis silang nag-aalala
sa mga panganib na kaakibat ng gawaing pagsagip. Ang pamilyang Reyes sa Mexico City ay iginalang ang kanyang adhikain at hinangaan ang kanyang mga layunin, ngunit pakiramdam nila ay dapat siyang maghintay hanggang sa siya'y maging adulto bago harapin ang ganitong mga panganib. Ngunit ang pamilyang Mendoza sa Monterrey ay may ganap na ibang reaksyon. Ang anak naming si Roberto ay namatay dahil hindi namin kayang bilhin ang gamot na kailangan niya. Sabi ni Carmen Mendoza, isang mahabaging babae na may lakas sa kanyang tinig. Kung mapipigilan natin ang pagdurusa ng ibang mga bata tulad ng dinanas niya, naniniwala akong ipagmamalaki kami ng aming anak. Tumango ang kanyang asawa na si Manuel bilang pagsang-ayon. Nakatira kami sa isang rancho, may sapat na espasyo para magtayo ng mga silungan. May mga koneksyon ako sa lokal na pamahalaan na makatutulong para magtrabaho kami ng legal. At si Carmen ay naging guro sa loob ng 2 dekada. Maari niyang turuan ang mga batang maililigtas. Inabot ni Carmen ang mga kamay ni Francisco, puno ng kabaitan ng kanyang mga mata. Ang pinakagusto namin ay isang batang may pusong handang tumulong sa kapwa. Si Roberto ay dating nag-uuwi ng mga sugatang hayop para alagaan hanggang gumaling. May ganoon siyang espiritu. Agad itong naramdaman ni Francisco, ito ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng 2 linggo, opisyal na ang pag-aampon. Ang pamilyang Mendoza ay may napakagandang mga rekomendasyon, malinis na record sa batas at matatag na kalagayang pinansyal. Lahat ay maayos na naitakda. Ngunit bago pa man umalis si Francisco sa Puebla, nakatanggap si Mercado ng nakapipinsalang balita. Francisco, sabi niya, tensyonado ang boses. Nalaman ni Direktor Romero kung nasaan ka. Binabantayan ng mga tauhan niya ang gusaling ito. Plano nilang dukutin ka bago ka makaalis ng lungsod. Kumabog ang dibdib ni Francisco. Paano? Bumuntong hininga si Mercado. May isang tao sa opisina ko ang malamang na nagbunyag ng impormasyon, malamang ang aking sekretarya. May pera si Romero, sapat para bumili ng mga lihim mula sa sinumang hirap sa buhay. Nagsimulang magmadaling mag-impact si Mercado ng mahahalagang dokumento. Kailangan nating umalis ngayong gabi. May lihim na lagusan na nagdurugtong sa opisina na ito papunta sa basement ng simbahan sa tabi. Ngunit itinaas ni Francisco ang kanyang kamay. Huwag, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Hindi na ako tatakbo muli. Francisco, delikado ang mga taong ito. Maaari kanilang patayin. Magpapatuloy silang manakit ng mga bata kahit ano pa ang mangyari, maliban na lang kung may pipigil sa kanila. Lumapit siya sa kaha at kinuha ang folder na may nakasulat na Operation Child Freedom. Ibinigay sa atin ni Rogelio ang lahat ng kailangan para lumaban, panahon na para gamitin natin ito. Isa ka palang bata. 16 si Rogelio nang mamatay ang kanyang mga magulang. 18 nang simulan niya ang misyong ito. 10 taong gulang pa lang ako, pero naranasan ko na ang mga bagay na hindi kayang isipin ng karamihan sa matatanda. Ayoko nang magtago, gusto kong manguna. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa, kalmado ang kanyang tinig. Hindi ako nag-iisa. Bumuo si Rogelio ng isang buong network. Kailangan ko lang magsalita at tawagin sila para kumilos. Matagal na tinitigan ni Mercado si Francisco. Pagkatapos, tumango siya. Kung gagawin natin ito, sabi niya, kailangan nating kumilos ngayong gabi bago pa magdala si Romero ng mas maraming tauhan. Perpekto, sagot ni Francisco. Panahon na para ipakita sa kanya na hindi lahat ng bata ay nananatiling walang kapangyarihan. Ang hindi alam ng sino man ay kung gaano kalayo ang handang gawin ni Romero. Umupa siya ng mga mersenaryo, mga armadong lalaking sinanay para sa karahasan, at malinaw ang utos, kunin ang bata sa anumang paraan kahit pa may mamatay sa haharang. Kinagabihan inactivate ni Mercado ang lihim na network ni Rogelio.
Pagsapit ng alas 9 ng gabi, ang apartment ay naging parang eksena sa pelikulang espiya, isang command center para sa katarungan. Kabilang sa mga dumating si Commander Richard Santos ng Federal Police. Nakasuot siya ng sibilyang damit at may dalang mga mapa ng lahat ng kilalang lugar ng trafficking. Si Dr. Rosa Ruiz, isang espesyalista sa trauma ng bata, ay nagdala ng mga medical kit at pang-emergency na supply para sa mga batang biktima ng pang-aabuso o droga. Kinumpirma ni Father Jose Fernandez na nagkoordina ng network ng mga relihiyosong silungan na handa na ang mga ligtas na kanlungan sa 3 magkakaibang estado. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ni Francisco ay ang isang babaeng nasa 20 taong gulang na nagpakilala lamang bilang Ana. Ako ang isa sa mga unang batang iniligtas ni Rogelio, sabi niya, kalmado, ngunit matalim ang mga mata. 12 taong gulang ako nang ilabas niya ako mula sa isang lihim na pabrika kung saan ang mga bata ay nagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw. Pinunduhan ni Rogelio ang aking pag-aaral. Ngayon, nagtatrabaho ako ng undercover para tukuyin ang mga sindikato ng trafficking mula sa loob. Inilatag niya ang mga litrato at dokumento sa mesa. Ilang buwan ko nang sinusubaybayan si Romero at ang network niya mas malaki at mas madilim kaysa sa inaakala natin. Nakatitig si Francisco sa mga nakakakilabot na larawan, mga batang nakakulong sa mainit at masisikip na sweatshop. Mga batang lalaking walang sapin sa paa, pinagtatrabaho sa bukid, binubugbog kapag tumigil. Mga minero na gumagapang sa makikitid na lagusan, walang ilaw, walang hangin, walang pag-asa. Hindi lang sa Mexico nagtatraffic ng mga bata si Romero, sabi ni Ana. Ibinebenta niya sila sa ibang bansa, sa US, Guatemala, pati Europa. Pagkatapos, inilagay ni Ana ang isang litrato sa harap ni Francisco at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Si Mario iyon, payat, marumi. Walang sigla ang mga mata, pinagtatrabaho sa isang taniman ng bulak sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Saan ito? Tanong ni Francisco. Hacienda San Jose, Veracruz, sagot ni Ana. 32 bata ang ginagawang alipin doon. Ibinenta sila ni Romero, 2 buwan pa lang ang nakalipas. Lumapit si Commander Santos. Ilang buwan na naming pinaghahandaan ang magkakasabay na pagsalakay sa buong network niya. Pero may kulang kami, isang pangunahing saksi mula mismo sa ampunan. Isang taong kayang tukuyin ang mga pangunahing tao. Ngayon kay Francisco na nakatuon ang lahat ng mata. Ikaw ang saksing iyon, marahang sabi ni Mercado. Alam mo ang layout, ang mga tao, ang mga operasyon. Sa patotoo mo, mabubuwag natin ang buong sistema niya. Naging seryoso ang tinig ni Ana. Pero may kapalit ito. Alam ni Romero na ikaw ang makakasira sa kanya. Takot na takot siya sa iyo. Kaya nag-alok siya ng 50,000 pisong pabuya sa sino mang magdadala sa iyo ng buhay. May mga tauhan siya sa mga kalsada, estasyon ng tren, paliparan, may mga tiwaling pulis sa 3 estado at may mga bayarang mamamatay tao. Hindi natinag si Francisco. Kung ganun, ano ang plano? Operation Storm, sabi ni Commander Santos. Sabay-sabay nating aatakihin ang lahat ng pangunahing lugar. Ang ampunang Santa Cruz, ang taniman ng bulak sa Veracruz, 2 iligal na pabrika sa Puebla, 3 kilalang safe house sa iba't ibang lungsod. Magaganap ang lahat ng pagsalakay bukas ng gabi. May legal kaming autoridad, may mga rescue team, mayroon na ring mga pamilyang aprobado at handang tumanggap ng mga batang may trauma. Nagbigay si Ana ng mahalagang babala. Pero bukas ng umaga, plano ni Romero na ilipat ang lahat. Kapag hindi tayo kumilos bukas ng gabi, mawawala ang lahat at maglalaho sila magpakailanman. Tumingin si Mercado kay Francisco na may seryosong mukha.
Ang patotoo mo ang magiging pundasyon ng operasyong ito. Pero ibig sabihin din nito ay lalantad ka sa publiko. Hahabulin ka niya bago pa man ang paglilitis. Kailangan mong maging ganap na sigurado. Inalala ni Francisco si Mario, ang mga batang hindi na bumalik mula sa mga espesyal na pag-aampon, ang mga presyong ipinapataw sa buhay ng mga bata. Tumingin siya ng diretso kay Commander Santos. Ano ang kailangan ninyong gawin ko? Iniladlad ng commander ang isang detalyadong mapa. Kailangan naming markahan mo ang bawat silid, bawat pinto at bawat schedule ng pagbabantay sa loob ng ampunan. Nakakulong ang mga bata sa tuwing gabi, saan matatagpuan ang mga opisina na nagtatago ng mahahalagang dokumento. Aling mga pinto ang maaaring gamitin ng mga trafficker para makatakas habang may pagsalakay. Sinagot ni Francisco ang bawat tanong ng may matalas at eksaktong detalye. Pagkatapos, nagdagdag si Ana ng isang mas mahalagang bagay. Sa panahon ng operasyon, matatakot ang mga bata. Kapag nakita nila ang mga armadong pulis na pumapasok, maaaring mataranta ang ilan o subukang tumakbo. Kailangan namin ang boses mo para gabayan sila, para ipaalam sa kanila na ligtas na sila ngayon. Marahang tumango si Francisco, dama ang bigat ng hinihiling sa kanya. At pagkatapos ng pagsagip, tanong niya, sumagot si Mercado, doon magsisimula ang ikalawang yugto. Ang pamana ni Rogelio ang magpopondo sa mga permanenteng silungan. Susuportahan nito ang mga legal na kampanya upang pabagsakin ang mga sindikato ng trafficking sa buong bansa. Lilikha ito ng bagong sistema na magpoprotekta sa mga ulilang bata sa halip na ibenta sila. Huminga ng malalim si Francisco. Nanda na ako. Ngunit nagtaas si Father Fernandez ng isang huling alalahanin. Anak ko, kapag lumantad ka sa publiko, wala nang balikan. Makikilala ka sa buong bansa ang batang lumaban sa mga trafficker. Ang ganitong uri ng pagkakakilanlan ay may kasamang panganib, presyon, at atensyong hindi dapat pasanin ng kahit sinong bata. Tumingin si Francisco sa litrato ni Mario, saka kay Ana na ginawang misyon ang sarili niyang sakit. Ama, hindi ko kailanman naranasan ang isang normal na pagkabata. 5 taon akong nabuhay sa mga bagay na hindi kayang isipin ng karamihan. Kung magagamit ko ang pinagdaanan ko para tumulong sa iba. Kung ganoon, may saysay ang lahat ng aking pinagtiisan. Nababalutan ng katahimikan ang silid. Nagkatinginan ang mga matatanda, may paggalang, lungkot at paghanga. Pagkatapos tumindig ng tuwid si Commander Santos. Bukas, sisimulan natin ang Operation Storm. Ngayong gabi, dagdag ni Santos, kailangang maitago si Francisco sa isang ganap na ligtas na lugar. Tumango si Ana. May alam akong perpektong lugar. Hindi kailanman iisipin ni Romero na hanapin siya roon. Pinangunahan niya sila sa makikitid at paikot-ikot na lagusan sa ilalim ng lumang lungsod ng Puebla. Mga daanang itinayo pa noong sinaunang panahon nang ginagamit ng mga pari upang tumakas sa pag-uusig. Ang kanilang huling destinasyon, isang lihim na silid sa ilalim ng katedral ng lungsod. Isang silid na bato, hindi nagalaw ng panahon. Ligtas ka rito, marahang sabi ni Ana, at may sapat kang espasyo para maghanda sa kung anumang darating. Nang gabing yon, habang nakahiga sa isang simpleng higaan na napapaligiran ng mga sinaunang pader na bato, binalikan ni Francisco ang kamanghamanghang landas na tinahak ng kanyang buhay. 3 linggo lang ang nakalipas, isa siyang ulilang nagtatago sa loob ng nakabaong sasakyan, naliligaw at takot. Ngayon siya ay ang legal na tagapagmana ng kayamanan ni Rogelio, ang minamahal na anak ng isang bago at mapag-arugang pamilya. Ang pinuno ng isang misyong magwawasak sa isang pambansang sindikato ng child trafficking. Ngunit higit sa lahat ng titulong iyon, natagpuan niya ang isang mas malalim na bagay.
Isang dahilan ng pag-iral na higit pa sa sarili niyang sakit. Isang layuning mas dakila kaysa simpleng mabuhay. Habang unti-unti siyang dinadalaw ng antok, mahigpit na hawak ang litrato ni Rogelio noong bata pa ito. Napanaginipan niya ang isang araw na wala ng batang matatakot na mabili o maibenta muli. Umingaw ang mga kampana ng katedral sa itaas ng lihim na silid. Ginising si Francisco. Araw na iyon. Magsisimula na ang Operation Storm. Pagsapit ng gabi, maraming buhay ang magbabago magpakailanman. Dumating si Ana na may dalang bagong damit at isang nakakabahalang balita. May alam si Romero na may malaking mangyayari, sabi niya ng seryoso. Dinoble niya ang seguridad sa lahat ng kilala niyang lokasyon. Mas mahalaga, sinimulan na niyang ilipat ang mga bata. Ipinakita niya kay Francisco ang mga bagong surveillance image. Kagabi, 6 na walang markang truck ang umalis mula sa Santa Cruz Orphanage. Tinatayang hindi bababa sa 40 bata ang nasa loob. Hindi namin alam kung saan sila dinala. Nanlumo si Francisco habang tinitingnan ang mga larawan. Siksikan ang mga bata sa madidilim at walang bintanang truck. Walang upuan, walang bentilasyon, walang pagkain o tubig. Masusubaybayan ba natin sila? Tanong niya. Umiling si Ana. Sinusubukan namin pero gumagamit si Romero ng mga likurang kalsada, lihim na ruta at suhol para iwasan ang mga checkpoint ng pulis. Maaari niyang dalhin ang mga bata kahit saan sa loob ng 500 kilometro. Dumating si Commander Santos, makalipas ang ilang sandali na may dalang updated na mga mapa. Lumala ang sitwasyon, sabi niya. Nasagap namin ang mga bagong komunikasyon. Nagpasok si Romero ng mga mabibigat na armadong mersenaryo para bantayan ang kanyang pangunahing operasyon. Hindi ito mga karaniwang kriminal. Sila ay sinanay, propesyonal, delikado. Bumagsak ang loob ni Francisco. Ibig bang sabihin nito ay kakanselahin natin ang lahat? Umiling si Santos. Hindi ibig sabihin nito mas palalakihin natin. Inilatag niya ang mga bagong utos at plano. Kasama na ngayon ang hukbong katihan ng Mexico. Magbibigay sila ng suporta sa mga pinakamapanganib na pagsalakay. Itinuro ni Ana ang isang pulang bilog sa mapa. Pero may agarang krisis. Ang 32 batang nakakulong sa Hacienda San Jose sa Veracruz ay inililipat ngayong hapon, malamang patungo sa hangganan ng US. Kapag hindi natin napigilan ang convoy na iyon ngayon, maaaring tuluyan na natin silang mawala. Nanikip ang dibdib ni Francisco sa takot. Kasama ba si Mario roon? Marahang tumango si Ana. Oo, at 28 batang naibenta sa nakalipas na 2 buwan. Si Mercado ang nagsalita. Kailangan nating hatiin ang ating mga puwersa. Ang mga pagsalakay ay dapat mangyari ng sabay-sabay sa Puebla, Veracruz at Mexico City. Humakbang si Francisco pasulong, matatag ang tinig. Ano mismo ang kailangan ninyo mula sa akin? Iniladlad ni Commander Santos ang blueprint ng ampunan. Kailangan naming tulungan mo kaming imapa ang buong pasilidad, kung saan natutulog ang mga bata, kung saan itinatago ang mga record ng opisina, at kung anong mga labasan ang maaaring gamitin ng mga trafficker kung susubukan nilang tumakas. Dagdag ni Ana, puno ng pag-aatubili ang boses, at sa panahon ng operasyon, kailangan naming kausapin mo ang mga bata, pakalmahin sila, gabayan sila. Kapag narinig nila ang boses mo, isang taong pinagkakatiwalaan nila, mananatili silang kalmado at ligtas. Hindi nag-alinlangan si Francisco. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Tumingin si Mercado sa paligid ng masikip na war room. Mas malaki ito kaysa sa inaakala ng sino man sa atin. Pero tama ang koponan natin. Meron tayong hindi matatawarang ebidensya at higit sa lahat meron tayong si Francisco. Ibinuka ni Commander Santos ang huling set ng mga mapa at schedule. Unang yugto, 3:00 ng hapon. Sina Francisco at Ana
ay papasok sa Santa Cruz Orphanage, nagpapanggap bilang mga ahente ng pambansang ahensya para sa kapakanan ng bata. Ang kanilang misyon, tiyakin ang bilang ng mga batang nasa loob, tukuyin ng mga lugar na pinanggagalingan at pinagtataguan, at mangalap ng ebidensyang litrato. Ikalawang yugto, alas 5 ng hapon, sabay-sabay na ide-deploy ang mga unit ng militar, papaligiran ng Santa Cruz, ang plantasyon sa Veracruz at 2 ilegal na pabrika sa Tlaxcala. Ikatlong yugto, alas 6 ng gabi, magsisimula ang magkakaugnay na pagsalakay. Gagawin ang mga pag-aresto, palalayain ang bawat bata. Si Romero at ang buong network niya ng trafficking ay tuluyang bubuwagin. Ibinigkas ni Ana ang tanong na nasa isip ng lahat at kung may hindi umayon sa plano. Kung ganoon, tuwirang sagot ni Santos, mag-aangkop tayo. Pero sa anumang pagkakataon, hindi natin maaaring hayaang mailabas ng bansa ang mga bata. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, sumakay sina Francisco at Ana sa isang sasakyang mukhang opisyal ng DIF, ginagamit ng National Family Development Agency. May dala si Ana na bihasang pineking ID na nagpapakitang isa siyang federal inspector. Si Francisco naman ay may suot na malalaking salamin, kupasing sombrero at mga damit na nagpapamukha sa kanya na mas matanda, parang isang batang assistant sa isang opisyal na gawain. Habang papalapit sila sa compound, marahang nagsalita si Ana. Kapag nasa loob na tayo, ang trabaho mo ay bilangin ang mga bata at tukuyin ang lahat ng labasan. Huwag kang kakausap ng sino mang maaaring makakilala sa iyo. Hindi natin pwedeng mabigla si Romero ng masyadong maaga. Sa labas, tila walang nagbago sa ampunan. Abong pader na konkreto, kinakalawang na rehas sa mga bintana, isang bakurang lupa kung saan ang mga bata ay tahimik na nagsisipagsipa ng patag na bola. Ngunit ngayon, may mga bagong bagay na napansin si Francisco. Mga gwardyang may lantad na baril, mga surveillance camera, mga van na nakahanda para sa agarang pag-alis. Lumabas si Esmeralda Romero na may sanay na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang inspeksyong walang abiso, hindi ako naabisuhan. Iniabot ni Ana ang mga pekeng dokumento. Matatag ang kanyang tinig. Regular na pagsusuri batay sa mga naiulat na kondisyon. Kailangan naming magkaroon ng access sa lahat ng pasilidad. Kabilang ang mga dormitoryo, kusina, medical files at mga record ng tauhan. Habang inookupa ni Ana si Romero sa mga burokratikong usapan, tahimik na lumihis si Francisco upang tapusin ang kanyang misyon. Sa loob ng pangunahing dormitoryo, binilang niya ang 18 bata. Lahat ay nasa pagitan ng 7 at 14 na taong gulang. Lahat sila'y mukhang gutom, pagod at takot. Sumulyap ang kanilang mga mata sa kanya, puno ng hinala at mga tanong na hindi masabi. Pagkatapos, bumaba siya sa basement kung saan may natagpuan siyang mas maliit at malabong silid na puno ng mga pansamantalang bunk bed. 12 pang bata, ang ilan ay wala pang 5 taong gulang, ang siksik sa loob. Ang mga mukha nila ay hindi na litong-lito, kundi tila sumusuko na, para bang alam nilang hindi sila magtatagal doon. Francisco, ikaw ba yan? Ang mahinang tinig ay kay Carlos, isang 8 taong gulang na batang kakarating pa lamang sa ampunan. Lumaki ang kanyang mga mata sa maingat na pag-asa. Lumuhod si Francisco at bumulong. Darating ang pagsagip ngayong hapon. Kapag nakarinig kayo ng mga sirena, yumuko kayo. Lumayo sa mga bintana. Naiintindihan mo? Tahimik na tumango si Carlos. Sa mga opisina ng administrasyon, mabilis kumilos si Francisco. Habang patuloy na inaalala ni Ana si Romero, gumamit siya ng isang maliit at nakatagong kamera upang kunan ng litrato ang mga bukas na folder at mga papeles na walang nagbabantay. Ang kanyang nakuhanan ay nakapangingilabot. Mga pangalan ng mga bata, bawat isa ay may nakasulat na presyo, mga address ng mga bumibili,
Mga schedule ng transportasyon na may marka ng lungsod, PETSA at CODA. Isang folder na may label na urgent, na may utos na ilipat ang mga problematic assets sa isang lugar na tinatawag na Delta Refuge sa kailaliman ng Chiapas, malapit sa hangganan ng Guatemala. Inihahanda nilang ilabas ng bansa ang lahat ng bata sa mismong gabing iyon. Paglabas nila sa compound, napansin ni Ana ang pamumutla ng mukha ni Francisco. "Ano ang nahanap mo?" Ipinakita ni Francisco ang mga litrato. Inililikas nila ngayong gabi. Ipapasok nila sa Guatemala ang mga bata. Hindi na tayo pwedeng maghintay hanggang alas 6. Kapag ginawa natin yon, wala na sila. Hindi nag-atubili si Ana. Tinawagan niya si Commander Santos. "I-advance na ang operasyon. May ebidensya tayo. Ililipat ni Romero ang mga bata ngayong gabi." "Imposible yan," sagot ni Santos. "Hindi pa handa ang mga unit hanggang alas 5. Kung ganun, mawawala sa atin ang bawat isa sa kanila. Inagaw ni Francisco ang telepono mula kay Ana. "Commander, may isang paraan para pigilan ito. Pero ibig sabihin, babalik ako, mag-isa. Hindi maaari. Makinig kayo sa akin. Alam ko ang bawat pasilyo, bawat pinto. Kaya kong gumalaw ng hindi napapansin. Kung makakalikha ako ng sapat na kaguluhan, palalayain ang mga bata sa basement, hinding-hindi nila maililikas ang lahat sa oras." "Francisco, napakadelikado niyan. Kung wala tayong gagawin ngayon, maglalaho ang mga batang yon magpakailanman. Handa akong isugal ang buhay ko. Hindi ako handang mabuhay na alam kong kaya kong tumulong pero hindi ko ginawa." Nanahimik ang linya. "Anong uri ng distraksyon?" Sa wakas ay tanong ni Santos. Sinuri ng mga mata ni Francisco ang compound, nagkakalkula. "Bubuksan ko ang basement, gagalawin ko ang mga bata at lilikha ako ng sapat na ingay at kaguluhan para maantala ang paglilipat. 30 minuto lang ang kailangan ko." "Francisco, kapag nahuli ka nila, maililigtas din ako kasama ng iba." Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang balikat, puno ng takot at paghanga ang kanyang mga mata. "Hindi mo pwedeng gawin ito ng mag-isa." "Pwede. Ang 2 tao ay napapansin. Isang tao lang ang kayang gumalaw sa mga anino." Pagkatapos, kinuha ni Francisco mula sa kanyang bag ang kanyang disguise at inalis ito. Isinuot niya ang elegante at iningatang damit, ang mga damit ni Rogelio, ang parehong kasuotan na suot niya noong unang dumating siya sa Puebla. Kung isasapanganib niya ang kanyang buhay, gagawin niya iyon ng may dangal. Binibigyang pugay ang lalaking nagligtas sa kanya at nagbigay sa kanya ng misyong ito. Tumingin siya kay Ana ng diretso sa mata. 30 minuto, iyon lang ang kailangan ko." "Kapag nasa loob na ako," sabi ni Francisco kay Ana, "lusubin ninyo sila gamit ang lahat ng lakas na meron kayo." Tumalikod siya at kalmadong naglakad pabalik sa ampunan, humahalo sa paligid na parabang isa lamang siyang karaniwang batang pauwi mula sa paaralan. Ang kanyang makintab na sapatos, malinis na polo at kumpiyansang hakbang ay nagmistula sa kanya bilang isang maayos na batang taga-kapitbahayan. Ni isa sa mga guwardya ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ngunit ang makabalik sa loob ay hindi magiging madali. Kinailangan niyang umasa sa mga kasanayang hinasa niya sa loob ng 5 malupit na taon sa ampunan, mga instinct na minsang nagligtas sa kanya sa isang lugar kung saan ang maling ingay sa maling sandali ay maaaring magdulot ng ilang araw na parusa. Nilapitan niya ang lumang tubo ng kanal, ang parehong ginamit niya sa pagtakas. Ilang linggo ang nakalipas. Ngunit ngayon, hindi siya tumatakas para iligtas ang sarili. Bumabalik siya upang matiyak na wala nang iba pang kailangang tumakas muli. Mabilis siyang umakyat, sanay ang galaw at dumula sa maluwag na rehas ng bintana ng banyo sa 2 palapag. Tahimik na parang anino, tinahak niya ang makikitid na pasilyo patungo sa basement, kung saan ikinukulong ang pinakabatang mga bata.
ang mga napiling ibenta. Sinalubong siya ng parehong malamig at pansamantalang mga hawla. Sa loob, 12 bata ang nagsiksikan, maputla ang mga mukha sa takot, gutom ang mga tiyan, at puno ng pagkalito ang mga mata. Makinig kayo sa akin, pabulong na sabi ni Francisco. Francisco ang pangalan ko, lalabas na kayo rito. Ngayon na. Kumilos siya upang buksan ang kandado ng mga pinto, ngunit bago pa niya matapos, umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag sa hagdanan. 2 guwardiya ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. "Hoy!" sigaw ng isa. "Iyan ang tumakas! Matutuwa ang direktor na maibalik siya." Humakbang si Francisco sa harap ng mga batang nanginginig sa takot. Ito na ang sandaling magpapasya sa lahat. Kapag nabigo siya ngayon, mawawala silang lahat. Ngunit hindi siya natinag. "Pakawalan ninyo sila," sabi ni Francisco, matatag ang tinig. "Ako ang hinahanap ninyo." Ngumisi ang mga gwardiya, nakataas ang mga armas. "Tama ka," bulong ng isa, "at malapit ka nang mawala sa daan." Ang hindi nila alam ay papalapit na ang mga federal na ahente mula sa lahat ng direksyon. Ang hindi nila napagtanto ay ang batang nakatayo sa harap nila ay hindi na lamang isang tumakas na ulila. Si Francisco ay isang tagapagpalaya. Habang papalapit ang mga gwardiya, ginawa ni Francisco ang matagal na niyang pinaghandaan. Bawat galaw ay maingat na kinalkula. "Carlos," sigaw niya, "magbilang ka hanggang 10, tapos sumigaw ka ng sunog ng pinakamalakas na kaya mo." Sinunggaban niya ang switch ng ilaw at nilubog ang basement sa ganap na kadiliman. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carlos na parang alarma. "Sunog! May sunog sa basement!" Sumabog ang gusali sa kaguluhan. "Sumunod kayo sa akin," sigaw ni Francisco sa mga bata. "Huwag kayong hihinto, manatiling magkakasama." Pinangunahan niya sila sa isang gilid na pasilyo, dinaraanan ang bawat liko at sulok ng may perpektong alaala. Mas kilala niya ang gusaling ito kaysa sa mga guwardiya. Bawat bahagi nito ay kanyang pinagdaanan. Nakarating sila sa likurang bakuran kung saan nagsisimula na ang lubos na kaguluhan. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga bata, nagsisigawan ang mga tauhan, nagpapanik ang mga guwardiya, hindi malaman kung totoo ang sunog. At pagkatapos dumating ang mga sirena, sumalubong ang mga sasakyang federal mula sa bawat kalsada. Rumagasa ang mga armadong ahente sa loob ng compound. "Federal na pulis, dumapa kayo, ilagay ang mga kamay kung saan namin makikita." Ngunit hindi basta susuko si Direktor Romero. Sumigaw siya sa radyo, matalim ang tinig sa takot. "Simula ng emergency protocol, sunugin ang lahat, ilipat agad ang mga high-value assets." Tumalikod si Francisco sa tamang sandali at nakita ang mga tauhan na hinihila ang mga umiiyak na bata patungo sa mga van na nakaparada malapit sa likurang tarangkahan. "Ana!" sigaw niya habang sumusulong ang mga ahente. Tinatangka nilang tumakas kasama ang mga bata sa likod. Mabilis na umikot si Ana at nagbigay ng sunod-sunod na utos sa kanyang radyo. Ngunit matagal nang pinaghandaan ni Romero ang sandaling ito. Sa kabila ng mga pagsisikap na harangin ang mga labasan, 3 sasakyan ang nakatakas, bawat isa ay puno ng mga bata. At lalo pang lumala ang lahat, sumabog ang putukan malapit sa silangang pakpak ng gusali. Pinoprotektahan ni Commander Santos ang isang grupo ng mas maliliit na bata nang tamaan siya ng bala sa dibdib. Bumulagta siya agad, nabahiran ng dugo ang kanyang jacket. Isinugod siya ng mga ahente sa isang rescue vehicle. Tumakbo si Ana papunta kay Francisco, maputla ang mukha at may bahid ng luha. Tinamaan si Santos habang sinasanggalang ang mga bata. Nasa operasyon siya ngayon. Hindi namin alam kung mabubuhay pa siya. Napatigil si Francisco, bumagsak ang bigat ng konsensya na parang alon.
Kasalanan ko ito, pabulong niyang sabi. Pinilit kong pabilisin ang operasyon. Huwag, putol ni Ana. Alam ni Santos ang mga panganib at dahil sa desisyon mo, 32 bata ang nailigtas ngayong gabi. Kasama ang 12 iyon, ikaw mismo ang naghatid sa kanila sa kaligtasan. Sa sandaling yon, dumating si Mercado, hinihingal at may hawak pang mga folder. Nasa kustodya na si Romero kasama ang 8 sa kanyang pinakamataas na tauhan. Nasamsam namin ang libu-libong dokumento at kabilang sa mga iyon, huminto siya, mabigat ang tinig, may isang bagay na kailangan mong makita. Itinaas niya ang isang file, nakasaad sa pabalat ang mga salitang High Value Target, Francisco. May kontrata laban sa iyo, mabigat na sabi ni Mercado. May pabuya, 50,000 dolyar ng US para sa sinumang papatay sa iyo. Ang utos para sa pabuya ay direktang nagmula sa isang pandaigdigang sindikato ng krimen, mabigat na sabi ni Mercado. Ramdam ni Francisco ang bigat ng katotohanan iyon sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, hindi na talaga ako magiging ligtas, hindi ba? Hindi kung mag-isa ka, sagot ni Ana, pero sisiguraduhin naming mapoprotektahan ka. Bibigyan ka ng federal na proteksyon hanggang tuluyang mabuwag ang buong network. Ang patotoo mo na ngayon ang pinakamalakas naming sandata. Kung wala ka, marami sa mga taong ito ang makakalusot na may magaang sentensya o wala man lang parusa. Nang gabing iyon, nakaupo si Francisco sa waiting room ng ospital. Balisa habang naghihintay ng balita tungkol kay Commander Santos na nasa operasyon pa rin. Nakatitig siya sa sahig, binabalikan ang mga kaisipang hindi man lang sumagi sa isip niya nang simulan niya ang misyong ito. Akala niya noon ang pagliligtas ng mga bata ay nangangahulugang hanapin lang sila, ilabas at dalhin sa isang ligtas na lugar. Hindi niya inakala ang karahasan, hindi niya inasahang may masasaktang mabubuting tao at lalong hindi niya naisip na mabubuhay siya sa ilalim ng tuloy-tuloy na banta habang buhay. Umupo sa tabi niya si Father Fernandez, tahimik at kalmado. Pinagsisisihan mo ba ang pagsisimula ng lahat ng ito? Hindi agad sumagot si Francisco. Napalingon siya sa bintana ng recovery ward kung saan sinusuri ng mga doktor ang 12 batang iniligtas niya. Isa sa kanila, si Carlos, ang batang tumulong sa paglikha ng distraksyon, ay ngumiti at kumaway sa kanya puno ng inosenteng pasasalamat. Ngumiti rin si Francisco, mahina ngunit tiyak ang tinig. Hindi ko pinagsisisihan ang pagliligtas sa kanila, pero ramdam ko ang pananagutan sa mga pinagdaraanan ng iba dahil sa akin. Marahang tumango si Father Fernandez. Kapag tumindig ka laban sa kasamaan, laging may kapalit. Ang tanong ay hindi kung may magsasakripisyo, kundi kung ang mga buhay na naililigtas mo ay sulit sa mga sakripisyong iyon. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas sa wakas ang siruhano. Nakaligtas si Commander Santos, matatag na ang kanyang kalagayan, malubha ang pinsala, pero sa tamang panahon at therapy, ganap siyang gagaling. Bumaha ang ginhawa sa silid. Nang pahintulutan na si Francisco na bisitahin siya, gising si Santos, may mga pasa, maputla, ngunit siya pa rin. Hindi ang sarili niyang kalagayan ang una niyang tinanong. Ilang bata ang nailigtas natin? 32 mula sa Santa Cruz, sagot ni Ana. 18 sa Veracruz at 21 mula sa mga pabrika sa Tlaxcala. Bahagyang ngumiti si Santos, ipinikit ang mga mata sa kasiyahan. 71 buhay sa isang araw. Sulit ang bawat bala, tumingin siya kay Francisco. Inspirasyon ka sa bawat grupong sumali sa misyong ito. Nakita nila ang isang 10 taong gulang na batang isinugal ang lahat para palayain ng iba at mas naging matapang kaming lahat dahil doon.
Ngunit may iba pa siyang ibinahagi. Nasagap namin ng isa pang mensahe mula sa organisasyong kriminal. Hindi na lang ikaw ang target. Minarkahan na rin nila ang lahat ng sangkot sa mga pagsalakay. Si Ana, si Mercado, pati ang mga pamilyang pumayag na umampon ng mga batang nailigtas. Lumapit si Ana. Ano ang gagawin natin ngayon, Commander? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Operation Permanent Refuge. Gagamitin natin ang kayamanan ni Rogelio upang bumuo ng pambansang network ng mga ligtas na kanlungan, mga lihim na lokasyon kung saan makakapagpagaling ang mga bata at kung saan maiko-koordina ang mga operasyon ng pagsagip. Si Mercado, laging isang hakbang sa unahan, ay binuksan ang kanyang briefcase at naglabas ng mga opisyal na papeles. Nagsimula na ang proseso. Itinatatag natin ang Rogelio Mendoza Reyes Foundation for Child Protection. Sa susunod na linggo, kikilalanin na ito ng legal na may buong pahintulot ng gobyerno na makipagtulungan sa mga federal na puwersa ng pagsagip. Tumingala si Francisco. At ang pamilyang Mendoza, sina Carmen at Manuel. Gumiti si Mercado. Buong-buo ang kanilang suporta. Sinimulan na nilang gawing isang ligtas na recovery center ang kanilang rancho sa Monterrey para sa mga batang nailigtas. Dagdag ni Ana, sila ang magiging mga magulang mo, Francisco, at pumayag din silang magsilbing mga regional leader ng foundation. Isa na itong misyon ng buong pamilya. Ngunit may isa pang bagay si Ana. Francisco, alam na ng media ang kwento mo. Humihingi sila ng mga panayam. Tinatawag ka ng pambansang balita bilang batang lumaban sa mga trafficker. Hindi ka na muling magiging anonymous. Nagtaas ng kilay si Francisco. Gaano kalaki ang reaksyon ng publiko? Napakalaki, sagot niya. Mga pamilya sa buong Mexico ang tumatawag para mag-alok ng tahanan sa mga batang nailigtas. Mga negosyante ang nagdo-donate para suportahan ang mga bagong operasyon. At ang pamahalaang federal ay nagpanukala na ng isang espesyal na task force laban sa child trafficking dahil sa iyo. Si Santos, nakahiga pa rin sa kama, ay tumingin sa kanya ng seryoso. Francisco, sa loob lang ng isang linggo mula sa pagiging isang tumatakas na ulila, ikaw ay naging pinuno ng isang pambansang kilusan. May kapangyarihan kang magligtas ng libu-libong buhay, pero may kaakibat din itong responsibilidad na ipagpatuloy ang misyong ito. Handa ka ba roon? Tumingin si Francisco sa bintana ng ospital palabas sa lungsod ng Puebla. Sa labas, sa mismong sandaling iyon, may mga batang nakakulong, nagtatrabaho sa mga pabrika, natutulog sa takot o patungo sa pagiging ibebenta. 3 linggo ang nakalipas, sinusubukan ko lang mabuhay hanggang kinabukasan, sabi niya. Pero ngayon, may pagkakataon akong tiyaking hindi na kailangang maranasan ng ibang bata ang ganoong buhay. Hindi lang mabuhay, kundi mangarap. Mabuhay ng buo, maging masaya. Humarap siya muli sa mga taong nasa silid. Kung handa kayong patuloy na isugal ang inyong mga buhay para iligtas ang mga bata, handa akong ialay ang akin para masiguro ang kanilang kinabukasan. Nagliwanag ang mukha ni Ana sa isang pagod ngunit puno ng pag-asang ngiti. Kung ganoon, bukas sisimulan natin ang ikalawang yugto, ang pagtatayo ng unang permanenteng rescue center. Ngunit wala sa kanila ang nakaalam kung ano ang nangyayari sa kabilang panig ng lungsod noong gabing iyon. Sa isang tahimik na hukuman, pinalaya si Esmeralda Romero sa piyansa. Salamat sa isang makapangyarihang bayad mula sa parehong internasyonal na organisasyong nag-utos ng pagpatay kay Francisco. Nagsisimula na siyang tumawag, muling binubuo ang kanyang mga koneksyon. Inihahanda na ang kanyang susunod na hakbang at ang susunod niyang plano ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng kontrol. Ito ay tungkol sa paghihiganti, kakasimula pa lamang ng digmaan laban sa child trafficking.
Isang linggo matapos ang mga pagsalakay, tumayo si Francisco sa harap ng kataas-taasang hukuman ng katarungan sa Mexico City, handang magbigay ng patutuong magpapasya sa kapalaran ng pinakamalaking sindikato ng child trafficking sa kasaysayan ng Mexico. Puno ang silid hukuman, mga mamamahayag, pamilya ng mga biktima, opisyal ng pamahalaan at mga internasyonal na tagamasid ay nagtipon para sa tinaguriang paglilitis ng siglo. Sa kabilang panig ng silid ay nakaupo si Esmeralda Romero, napapaligiran ng 12 kapwa akusado, mga tiwaling politiko, bulok na pulis at mga kilalang mamimili ng bata. Lahat sila ay humaharap sa sentensyang habambuhay sa ilalim ng pinakamahigpit na batas ng Mexico laban sa human trafficking. Ngunit nauunawaan ni Francisco na hindi lamang ito isang laban sa batas, ito ay isang moral na paghatol. Ang tunay na laban ay hindi lang nasa loob ng hukuman, kundi sa konsensya ng isang bansang matagal nang piniling pumikit. Tumayo ang punong piskal at tuwirang hinarap siya. Francisco Mendoza Reyes, maaari mo bang ilarawan sa hukuman kung ano ang naging buhay sa Santa Cruz Orphanage sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Romero? Nagsimulang magsalita si Francisco hindi bilang biktima kundi bilang saksi sa isang pambansang krimen. Sa loob ng 3 oras, isa-isa niyang isinalaysay ang mga bangungot na kanyang naranasan. Mga batang ibinebenta sa mga bukid kung saan sila binubugbog at pinapagutom. Mga batang babae na ibinibigay sa mapang-abusong mga tahanan sa ilalim ng huwad na katawagan ng pag-aampon. Mga sanggol na ibinibigay sa mga dayuhang mamimili kapalit ng pera sa mga sobre. At ang gabi-gabing takot habang nakahiga sa kanilang mga kama ang mga bata, pinakikinggan nila kung paano tinatawaran ang presyo ng kanilang sariling buhay. Isinalaysay niya ang pagkawala ni Mario, kung paano unti-unting namatay ang tawanan sa ampunan at napalitan ng takot. Inilarawan niya ang mga silid ng parusa, ang psikolohikal na manipulasyon, ang sistematikong pagdurog sa dignidad ng mga bata, at dumating ang sandaling nagpatahimik sa buong hukuman. Tinanong ng piskal, "Francisco, bakit mo isinugal ang iyong buhay upang ilantad ang lahat ng ito?" Tumingin si Francisco kay Esmeralda Romero. "Dahil napagtanto ko na ang sarili kong pagdurusa ay may saysay lamang. Kung gagamitin ko ito upang pigilan ng iba na maranasan ng parehong sakit." Tumayo siya ng mas tuwid, lalong tumibay ang kanyang tinig. "Pinaniwala kami ni Direktor Romero na wala kaming halaga, na ang mga ulila ay hindi mahalaga, na walang mag-aalala kung maglalaho kami. Pero nagkamali siya, inilibot niya ang tingin sa buong silid. Bawat bata ay may halaga, bawat bata ay karapat-dapat sa pagmamahal, edukasyon at proteksyon. At kapag pinabayaan ng mga matatanda ang mga tungkuling iyon, may pananagutan ang ibang matatanda na tumindig at kumilos." Sa sandaling iyon, ginawa ng depensa ni Romero ang kanilang huling desperadong hakbang. "Tutol, kagalang-galang na hukom," sabi ng kanyang abogado. "Ito ay isang 10 taong gulang na batang ginagamit ng mga matatandang may agendang politikal. Malinaw na pinaghandaan at isinadula ang kanyang patotoo." Tumayo mismo si Romero, baluktot sa galit ang mukha. "Isa ka ng pasaway mula pa nung una," sumingal siya. "Gusto mo lang ng atensyon. Ang mga kwentong ito ay imbento, manipulasyon para makakuha ng simpatiya at pera." Sumabog ang silid hukuman sa mga bulungan ng pagkasuklam. Ngunit nanatiling kalmado si Francisco. Hinarap niya si Romero ng buong buo. "Kung iniimbento ko lang ang lahat ng ito, nasaan si Mario Domingo? Nasaan si Maria Castillo? Nasaan sina Marvin Santos at Rosa Fernandez?" Pumasok ang piskal, matatag ang tinig. "Maipapaliwanag ba ng depensa
kung bakit 32 bata ang natagpuang nagtatrabaho sa malaaliping kalagayan sa mga lugar na tanging si Ginang Romero lamang ang may access. O kung bakit may natagpuang 58,000 dolyar na cash sa kanyang personal na opisina, kasama ang detalyadong listahan ng presyo ng mga bata, inaayos ayon sa edad at kalagayan. Tahimik na umupo si Romero, ngunit ang sandaling tuluyang nagselyo sa kaso ay sumunod. Si Mario ang tumestigo, hindi pa ganap na gumagaling mula sa mga pinsalang natamo niya sa plantasyon, malnutrisyon, impeksyon at mga sugat na hindi ginamot. Mabagal siyang lumakad patungo sa witness stand. Paos ang kanyang tinig, ngunit hindi nanginginig. Sabi ni Francisco, babalik siya para humingi ng tulong. Kahit na naibenta na ako, kahit akala ko'y hindi ko na siya makikitang muli, naniniwala pa rin ako sa kanya. Humarap siya kay Romero. Sinabi mo sa akin na walang makakamiss sa akin dahil wala akong pamilya. Pero nagkamali ka, si Francisco ang pamilya ko at hindi niya ako kailanman sinukuan. Umalingaw-ngaw ang mga hingal sa buong hukuman. Sinundan ng patotoo ni Mario ng 18 iba pang batang nailigtas. Bawat isa'y naglahad ng kanilang dinanas at bawat isa'y tinuro si Romero bilang taong nagbenta sa kanila na parang hayop. Ngunit dumating pa ang pinakamatinding ebidensya sa lahat. Itinaas ng piskal ang isang flash drive. Kagalang-galang na hukom, inihaharap ng Estado ang mga audio recording na nakuha sa federal na surveillance. Kabilang dito ang mga tawag sa telepono sa pagitan ni Ginang Romero at ng mga internasyonal na mamimili. Tumango ang hukom, pinatugtog ang mga file. Tahimik na nakinig ang lahat habang umalinggaw-ngaw ang tinig ni Romero, tumatatawad sa presyo, kinukumpirma ang mga padala, tinatalakay kung paano iwasan ng mga inspeksyon. At isang pangungusap ang nagpalamig sa buong silid, mas mura ang mga batang Meksikano kaysa sa iba. At mas madali silang kontrolin. Sanay na silang sumunod. Tumigil ang audio'y katahimikan. Pagkatapos mga bulungan at pagkatapos galit, humarap ang hukom kay Romero. Ginang Romero, mayroon ka bang huling pahayag? Tumayo siya. Malamig at walang pagsisisi ang kanyang tinig. Ang mga batang ito ay isinilang sa kahirapan at miserya. Binigyan ko sila ng layunin. Ayaw alagaan ng lipunan ang mga ulila, kaya nakahanap ako ng mga taong gagawa noon. Sumabog ang silid hukuman sa mga hiyaw at iyak. Nakatayo si Francisco sa witness stand, matatag ang tingin. Kagalang-galang na hukom, maari po ba akong tumugon? Marahang tumango ang hukom. Matatag na tumayo si Francisco sa witness stand. Hinarap ang babaeng minsang namuno sa kanyang buhay sa pamamagitan ng takot. Ginang Romero, mariin niyang sabi, hindi ninyo kami binigyan ng pagkakataon, ninakawan ninyo kami ng aming pagkabata. Hindi ninyo pinabuti ang aming mga buhay, winawasak ninyo ang mga ito. At hindi kayo humanap ng mga taong nagbigay sa amin ng layunin. Humanap kayo ng mga kriminal na tumingin sa amin bilang kita. Humarap siya sa buong silid, mga pinuno ng pamahalaan, mga nagdadalamhating pamilya, mga mamamahayag at mga batang minsang itinapon ng lipunan. Ngunit may isang bagay kayong itinuro sa amin. Ipinakita ninyo kung anong uri ng matatanda ang hinding-hindi namin kailanman magiging. Nagdeliberasyon ang hurado sa loob ng 4 na oras na puno ng tensyon. Nang sila'y bumalik, iisa ang hatol, guilty sa lahat ng sakdal. Si Esmeralda Romero ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Ang kanyang 12 kasabwat, mga politiko, pulis at mamimili, ay hinatulan ng 15 hanggang 40 taong pagkabilanggo. Ngunit lampas sa silid hukuman, isang alon ng pagbabago ang dumaan sa buong bansa. Inanunsyo ni Pangulong Biden ang isang bagong federal na programa na nakatuon sa proteksyon ng mga bata. Ganap na pinunduhan at layong pigilan ang trafficking sa mga hangganan.
Ipinasa ng Kongreso ng Mexico ang mga agarang reforma na nagtatatag ng mandatory minimum na sentensya para sa sinumang adultong sangkot sa pagsasamantala sa bata. At higit sa lahat, nilagdaan bilang pambansang batas ang Francisco Law na nag-aatas ng automatikong investigasyon ng federal sa anumang ampunan kung saan nawawala ang mga bata ng walang wastong dokumentasyon. Pagkatapos ng paglilitis, libo-libo ang nagtipon sa Mexico City upang ipagdiwang ang tapang ni Francisco. Dumating ang mga pamilya mula sa iba't ibang sulok ng bansa upang personal siyang pasalamatan. Umapaw ang mga lansangan sa mga karatula, bulaklak, palakpakan at pasasalamat. Ngunit ang sandaling pinakamahalaga ay hindi pampubliko. Ito'y tahimik at personal. Noong gabing iyon, sa loob ng isang safe house na binabantayan ng gobyerno, muling nagkita si Francisco at ang 71 batang nailigtas sa magkakasabay na pagsalakay. Ang ilan ay nailagay na sa mapagmahal na mga pamilya. Ang iba ay nasa maingat na foster homes. Lahat ay nagsisimulang maghilom. Lumapit si Mario, may maingat na hawak sa kanyang mga kamay. Nangako akong pasasalamatan kita balang araw, sabi niya nakangiti. Iniabot niya kay Francisco ang isang maayos na tinuping eroplanong papel. Ito ang parehong disenyo na ginagawa ko noon sa ampunan. Pero ngayon, gumamit ako ng malinis at puting papel gaya ng mga buhay natin ngayon. At dumating ang sorpresa. Inihanda ng 71 bata ang mga liham ng pasasalamat. Lahat ay sulat kamay, nagbabahagi ng pag-asang kanilang natagpuan. May ilan na binasa ng malakas ni Ana. Carlos, edad 8. Nakatira na ako sa pamilyang binibigyan ako ng sarili kong mga laruan. Gusto kong maging doktor, gaya ng doktor na nagpagaling sa akin. Maria Rosa, edad 12. Tinuturuan ako ng bago kong mama ng piano. Gusto kong maging guro ng musika para sa ibang batang dumanas ng tulad ko. Roberto, edad 14. Mag-aaral ako ng batas at magiging piskal. Gusto kong ipakulong ang mga taong nanakit sa mga bata gaya ng pagkakakulong kay Romero. Bawat liham ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay isang hinaharap, muling binuo, binawi at nagliliwanag sa posibilidad. Tumayo si Francisco at hinarap sila. Mas binigyan ninyo ako ng pag-asa kaysa sa ibinigay ko sa inyo. Kayo ang patunay na ang sakit ay maaaring maging lakas. Na ang ating pagdurusa ay hindi nasayang. Naging puwersa ito upang protektahan ang iba. Lumapit si Ana, may isa pang tanong sa kanyang mga labi. Francisco, nagdala ka ng hustisya sa daan-daang tao. Sinimulan mo ang mga pambansang reforma, nagtayo ka ng pundasyon na magbabago ng libu-libong buhay. Kaya, ano ang susunod? Marahang ngumiti si Francisco at itinaas ang eroplanong papel ni Mario. Ngayon, mabubuhay na ako bilang isang normal na bata sa unang pagkakataon sa buong buhay ko. Mag-aaral ako, maglalaro ako, magiging anak ako ni na Carmen at Manuel Mendoza. Huminto siya, saka tumingin sa paligid sa mga bata, ahente at kaibigan. Pero ipagpapatuloy ko rin ang pagtatayo ng Rogelio Mendoza Reyes Foundation hanggang sa wala ng batang sa bansang ito ang mamumuhay sa takot na mabili, mapatahimik o makalimutan. Sumabog ang silid sa palakpakan. Natapos na ang digmaan laban kay Esmeralda Romero. Ngunit ang misyon na protektahan ang mga pinakamahina na bata ng Mexico ay nagsisimula pa lamang. Sa edad na 13, may kumpiyansang naglakad si Francisco sa mga pasilyo ng Monterrey College of Sciences and Humanities. Siya ang pinakabatang estudyante sa kanyang klase, isang henyo sa akademya at isang figura ng kalmadong pamumuno. Tinatawag siyang napakatalino ng kanyang mga propesor. Tinatawag naman siyang higit sa kanyang edad ang karunungan ng kanyang mga kaklase.
At tuwing umaga bago pumasok sa campus, nag-aalmusal siya sa maaliwalas na kusina ng rancho ng pamilyang Mendoza, sa wakas bahagi na ng isang tunay na pamilya. Kumusta ang mga pagsusulit para sa pagpasok sa universidad? Tanong ni Carmen habang inihahain ang kanyang huevos rancheros. Mabuti po, natanggap ako sa Accelerated Medical Program ng National University. Maaari akong magsimula sa susunod na taon. At ang mga silungan? Tanong ni Manuel habang sinusuri ang mga ulat. Tapos na ang sa Guadalajara, sagot niya. Makakatanggap ito ng 40 bata, may klinika at mga silid-aralan. Ang sa Veracruz ay magbubukas sa susunod na buwan. Nagdagdag si Carmen ng balita mula kay Ana. Nakatuklas siya ng isa pang trafficking network sa Chiapas. 15 bata ang nangangailangan ng agarang pagsagip. Tumango si Francisco, tinatapos ang kanyang almusal. Habang ang karamihan sa mga batang kaedad niya ay nag-uusap tungkol sa football o video games, si Francisco ay nag-uusap tungkol sa rescue operations, legal na advokasya at trauma recovery. Ngunit sa unang pagkakataon, mayroon na rin siyang ibang bagay, isang tunay na pagkabata. Naglalagay si Carmen ng maliliit na sulat sa kanyang baunan. Tinutokso siya ni Manuel tungkol sa mga gawaing bahay. Tuwing weekend, nagkakarerahan sila ng kabayo sa rancho o nanonood ng mga pelikula ng magkakasama. Kapag nahihirapan si Francisco sa mga asignaturang hindi kaugnay ng kanyang misyon, tinutulungan siya ni Carmen ng may tiyaga at pagmamahal. Hindi na lamang siya isang nakaligtas, siya ay isang estudyante, isang anak, isang leader, at higit sa lahat siya ay isang batang may kinabukasan. Tinuruan ni Manuel si Francisco kung paano sumakay ng kabayo, mag-ayos ng makina at mangisda sa tahimik na ilog na dumadaloy sa loob ng rancho. Hindi lang ito mga gawain, mga karanasang matagal nang ipinagkait kay Francisco ang mga ito. Sa pamamagitan ni Manuel, natuklasan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang anak. At kasama si Carmen, ibinigay nila sa kanya hindi lamang pagmamahal, kundi isang bihirang bagay, ang kalayaang ipagpatuloy ang kanyang misyon habang may puwang pa rin para maging isang karaniwang binatilyo. Tuwing hapon matapos ang klase, naglalakad si Francisco papunta sa dating kamalig sa gilid ng lupain na ngayoy ginawang pambansang punong tanggapan ng Rogelio Mendoza Reyes Foundation. Ang dating pangarap ay naging sentro ng mga operasyon sa pagsagip ng mga bata sa buong Mexico. Naroon si Ana, ngayon ay 20 taong gulang at nagsisilbing Director of Field Operations tulad ng nakasanayan. Natapos na niya ang kanyang degree sa Child Psychology habang pinamamahalaan ang mga aktibong rescue mission. Para kay Francisco, hindi lang siya kasamahan, siya ang nakatatandang kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Handa ka na ba para sa pulong mo sa Pangulo? Tanong ni Ana habang papasok siya. Humiling ang Pangulo ng Mexico ng isang pribadong konsultasyon kay Francisco upang pag-usapan ang kinabukasan ng pambansang proteksyon sa mga bata. Sa loob lamang ng 3 taon, ang Francisco Law ay nakapaglitas na ng mahigit 800 bata at nakapagbuwag ng 32 kriminal na sindikato ng trafficking. Umupo si Francisco sa mesa, sinusuri ang mga dokumento. Ano ang gusto niya? Gawing formal na ahensya ng gobyerno ang foundation? Buong federal na pondo? Autoridad na makipag-ugnayan sa Interpol at mga Child Protection Service sa buong mundo? Tumango si Ana. Iyan ang hinala ko. Pero may kapalit iyon, burokrasya, red tape, politika. Mas marami tayong maililigtas pero maaaring mawalan tayo ng kaunting kontrol. Tiningnan ni Francisco ang mga ulat sa harap niya, mga kaso, mga kwento ng tagumpay at mga litrato ng mga batang ligtas na ngayon sa bago nilang mga tahanan. Ilang bata ang naililigtas natin bawat buwan?
43 sa karaniwan at napigilan na natin ang 12 ng kaso bago pa man magsimula. 28 ampunan ang ipinasara dahil maaga nating natukoy ang mga babalang senyales. Gumiti si Francisco, ipagmamalaki tayo ni Rogelio. Ngunit nag-iba ang tono ni Ana. May isa pa, Francisco. Nakausap ko ang ilang trauma specialist. Binubuhat mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat at isa ka pa ring binatilyo. Kaya sabihin mo sa akin ng tapat, kamusta ka talaga? Isang tanong iyon na matagal nang hindi naririnig ni Francisco. Hindi tungkol sa logistics, hindi tungkol sa operasyon, kundi tungkol sa kanya. Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Pakiramdam ko, buo na ako sa unang 10 taon ng buhay ko. Walang saysay ang sakit. Ngayon may dahilan na ang sakit na iyon. Bawat peklat, bawat pagkawala, may kahulugan na ngayon dahil nakakatulong itong pigilan ng iba na maranasan ng parehong hirap. Pinagmasdan ni Ana ang kanyang muka. Pero nagagawa mo pa bang mabuhay lang, maging isang normal na bata? Mahinang natawa si Francisco. Ana, hindi ako kailanman naging normal. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ako masaya. Itinuro niya ang mga litrato sa kanyang mesa, isang hapunan ng pamilya kasama sina Carmen at Manuel, nagtatawanan sa ilalim ng mga ilaw. Isang naka-frame na litrato ng pagtatapos ni Carlos, masiglang nag-aaral na ngayon. Mga sulat kamay mula sa mga adoptive family na nagpapasalamat sa ikalawang pagkakataong kanyang ipinagkaloob. Ito ang bersyon ko ng normal na buhay. At para sa akin, perpekto na ito. Ngunit ng hapong iyon, isang tawag sa telepono ang muling magbabago ng lahat. Si Mario iyon ngayon ay 12 taong gulang at nakatira sa isang mabait na pamilya sa Guadalajara. Hindi lang siya nakaangkop, nakahanap siya ng bagong layunin. Francisco, sabi niya, may pagkamadalian ang tinig. Sa tingin ko, may natuklasan ako. Mas malaki pa rito. Ipinaliwanag niya na ang administrasyon ng kanilang paaralan ay nakakita ng mga dokumento, mga listahan ng mga batang mula sa middle class na pamilya, kabilang ang mga kaklase niya na may kasamang mga address, araw-araw na schedule at tala tungkol sa kanilang mga nakagawian. Hindi na lang ito tungkol sa mga ulila, babala ni Mario. Target na nila ang mga batang may regular na pamilya para sa international na trafficking. At sa tingin ko, konektado ito sa mga taong nagtrabaho para kay Romero. Nanlamig ang dugo ni Francisco. Nakipag-usap ka ba sa mga adoptive parent mo? Oh, tinatawagan na nila ang pulis, pero alam kong kailangan mo itong marinig muna. Hindi nagatubili si Francisco. Tinawagan niya si Commander Santos, ganap ng gumaling, at ngayon ay namumuno sa Federal Anti-Trafficking Division. Commander, sa tingin ko natutunan natin ang mas mataas na organisasyong nasa likod ng network ni Romero. Sa mga sumunod na oras, inilunsad ni Francisco ang pinakakomplikadong investigasyon ng kanyang buhay. Ang mga natuklasan ni Mario ay humantong sa mga koneksyong kriminal sa 12 estado ng Mexico, ugnayan sa mga dayuhang mamimili sa 4 na bansa at isang planong operasyon upang dukutin ang mahigit 200 bata sa nalalapit na school break. Pagsapit ng gabi, si Francisco ay nakikipag-ugnayan na sa FBI, Interpol at mga international na ahensya para sa karapatang pantao. Sa edad na 13, ganap na siyang lumipat mula sa pagiging isang nakaligtas tungo sa pagiging pinuno ng isang pandaigdigang kilusan para sa proteksyon ng mga bata. Pagkalipas ng 3 linggo, matapos ang sunod-sunod na magkakaugnay na pagsalakay, 120 kriminal ang naaresto at 236 na bata ang nailigtas mula sa Mexico at mga karatig bansa. Ginawaran ng United Nations si Francisco ng titulong Global Defender of Children's Rights, ang pinakabatang taong nakatanggap ng ganitong parangal sa kasaysayan. Ngunit, hindi huminto si Francisco upang magdiwang.
Bumalik siya sa rancho, umupo sa mesa ng almusal kasama sina Carmen at Manuel at tahimik na sinimulan ang pagpaplano ng susunod na mga operasyon ng pagsagip. Dahil para kay Francisco, hindi ito kailanman tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa pagbabago, ang gawing proteksyon ng publiko ang personal na sakit, isang bata sa bawat pagkakataon. Sa lahat ng seremonyang nadaluhan ni Francisco, mga pandaigdigang parangal, press event at mga political na briefing, ang pinakamahalaga ay ang pinakatahimik at pinakapersonal. Nag-organisa sina Carmen at Manuel ng isang pribadong pagtitipon sa rancho, hindi para sa mga kamera, hindi para sa mga balita, kundi para sa pamilya. Inanyayahan nila ang bawat batang nailigtas sa nakalipas na 3 taon na ngayon ay may mapagmahal ng tahanan. Mahigit 150 katao ang dumalo, mga bata, kanilang mga adoptive na magulang, mga tauhan ng foundation, mga federal na ahenteng lumahok sa mga operasyon, at maging mga pamilyang nagdadalamhati na ginawang layunin ng kanilang pagkawala sa pagtulong sa paghilom ng iba. Walang Amerikana, walang mikropono, mga kwento, musika, pagkain at mga luha ng kagalakan lamang. Si Mario, ngayon ay 12 taong gulang, ay humarap kay Francisco at iniabot ang isang maliit na plakang siya mismo ang nagpagawa. Para kay Francisco Mendoza Reyes na nagturo sa amin na ang mga ulila ay maaaring maging mga bayani. Napuno ng luha ang mga mata ni Francisco. Pagkatapos ay lumapit si Ana, may hawak na isang bagay na mahigpit niyang yakap sa dibdib. Ito ang kwentong 2 taon ko nang isinusulat, sabi niya. Isang aklat ang buong kasaysayan ng Rogelio Mendoza Reyes Foundation. Mula biktima hanggang tagapagligtas, hanggang leader, ngunit ang regalong higit na mahalaga kaysa sa lahat ay mula kina Carmen at Manuel. Iniabot nila ang orihinal na mga papeles ng pag-aampon na natapos 3 taon na ang nakalipas, kasama ang isang bagong legal na dokumento. Si Francisco ay opisyal na nilang tagapagmana na may karapatan sa lahat ng kanilang pag-aari, kabilang ang rancho na naging puso ng isang pambansang kilusan. Ikaw ang aming anak, sabi ni Carmen na may luha sa mga mata. At ikaw rin ang anak na kinailangan ng bansang ito. Nang gabing iyon, matapos umalis ang mga panauhin at humupa ang liwanag ng apoy, umupo si Francisco mag-isa sa beranda. Tumanaw siya sa mga burol ng Nuevo Leon. Ang mga bituin sa itaas ay tila mga tahimik na saksi. Inalala niya ang takot na 10 taong gulang na batang minsang nagtago sa loob ng isang nakabaong sasakyan at umiyak sa dilim, kumbinsidong walang sino man sa mundo ang magmamalasakit kung siya'y mabubuhay o mamamatay. Ngayon, mayroon siyang pamilyang nagmamahal sa kanya, isang misyong nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, at isang pamana ng pag-asa na umaabot ng mas malayo kaysa sa kanyang inakala. Binuksan niya ang isang bagong kwaderno at nagsimulang magsulat. Ngayong araw ay 3 taon mula nang matagpuan ko ang sasakyan ni Rogelio. 3 taon mula nang maunawaan ko na may mga matatandang nagmamahal sa mga ulila na parang sarili nilang anak. Sa susunod na linggo, magsisimula na ako sa universidad. Mag-aaral ako ng pediatric medicine. Sa loob ng 10 taon, magiging doktor ako na dalubhasa sa trauma ng bata. Sa loob ng 20 taon, magkakaroon ng aming foundation ng mga rescue center sa buong Latin America. Pero ngayong gabi, ang pinakamalaking ligaya ko ay ang malaman na magigising ako bukas sa isang tahanang mahal ako, kung saan mahalaga ang aking edukasyon at kaligayahan at kung saan maaari kong ipagpatuloy ang gawaing ipinanganak akong gawin. Dahil sa isang lugar sa Mexico, may batang nasa panganib. At ngayon, mayroon na akong koponan, mga yaman at layunin upang iligtas siya. May itinuro sa akin ang nakabaong sasakyan na hinding-hindi ko makakalimutan.
na ang mga trahedyang wakas ay maaaring maisulat muli bilang mga himalang simula. Hindi nagsimula ang tunay kong buhay hanggang sa pumili ako na ang aking sakit ay magkakaroon lamang ng saysay kung gagamitin ko ito upang tapusin ang sakit ng iba. Ipinagpapatuloy ang misyon. Isinara ni Francisco ang kwaderno at bumalik sa loob ng bahay kung saan naghihintay sina Carmen at Manuel na may mga tasa ng mainit na tsokolate at mga kwento ng maghapon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Francisco Mendoza Reyes ay kapwa. Isang minamahal na anak at ang nangungunang tinig ng isang pandaigdigang kilusan upang protektahan ang pinakamahina na mga bata sa mundo. Nag-aral siya para sa mga pagsusulit, sumakay ng kabayo, tumawa. Ngunit taglay din niya ang lakas at bisyon upang mamuno sa mga bansa, magtayo ng mga network ng pagsagip at tiyaking may boses ang bawat bata, lalo na ang mga minsang pinatahimik. At sa ganitong paraan, natagpuan niya ang perpektong paraan upang parangalan si Rogelio Mendoza Reyes sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagmamahal na kanyang natanggap walang hanggan. Bawat batang nailigtas ay naging isa pang kawing sa tanikala ng paggaling. Bawat ulilang lumaking tumutulong sa iba ay isa pang liwanag na idinagdag sa dilim. Dahil pinatunayan ni Francisco ang isang walang hanggang katotohanan. Ang pagiging ulila ay hindi nangangahulugang manatiling biktima magpakailanman. Ito ay nangangahulugang may kwento. Isang kwentong kapag isinalaysay ng may tapang ay makapagliligtas ng hindi mabilang na mga buhay. At kaya sa mga kabundukan ng Nuevo Leon, sa ilalim ng mga bituing nasaksihan ang sakit, katatagan at sa wakas kapayapaan, ang rancho ng pamilyang Mendoza ay naging isang tanglaw ng pag-asa. At ang batang minsang umiyak sa katahimikan, nakatago sa loob ng isang nakabaong sasakyan, ay ngayon natutulog gabi-gabi na may luha ng pasasalamat para sa isang buhay na mas maganda kaysa sa anumang pinangarap niyang mangyari. Kung naantig ka sa kwento ni Francisco, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Nagbabahagi kami ng mga totoong kwento ng tapang at pagbabago. Ibahagi sa mga komento, may alam ka bang kwento ng batang binago ang kanyang tadhana at ang buhay ng iba? Naway matagpuan ng bawat bata ang kaligtasan, pagmamahal at pagkakataong maging bayani ng sarili nilang kwento.